Kahit labag sa kalooban ni Era na manirahan sa bahay ng kanyang biyenan, ay wala siyang nagawa. Sa kanilang dalawa kasi ng kanyang asawang si Dindo, ang lalaki ang laging nasusunod. Wala siyang boses pagdating sa pagdidesisyon. Para siyang nakakulong sa lumang sistema na kung saan ang lalaki lang ang laging masusunod pagdating sa pag-iisip kung ano ang mas makabubuti para sa kanila. Pagod na si Era sa ganong klase ng sistema, pero tinitiis na lang niya. Mahal niya kasi si Dindo, at kahit na madalas ay masama ang ugali ng kanyang asawa, tinitiis na lamang niya. Wala na rin naman siyang ibang mapupuntahang ibang tao. Matagal na siyang walang pamilya. Sa katunayan, ulilang lubos na siya. Kung hindi niya naging customer si Dindo sa club sa Maynila, baka kung sino-sinong lalaki pa rin ang lagi niyang kinakausap. Kahit na ang trabaho niya noon ay sa lugar na maraming ilaw, kay Dindo niya lamang ibinigay ang kanyang pagkabirhen. Pero sa kasamaang palad, hindi naniwala sa kanya si Dindo na siya ay birhen nung una silang nagtalik. Sa ngayon, nagtataka pa rin si Era kung ano nga ba ang nakita niya sa binata. Gayong habang tumatagal, mas lumilitaw na ang kasamaan ng ugali nito. Sa isip-isip niya, marahil dala na rin ng masyadong pagiging uhaw sa pagmamahal. Kaya akala niya noon, pagmamahal pa rin ang binibigay ni Dindo sa kanya. Dindo, hindi naman ba nakakaya na makikitira tayo sa papa mo ngayon? Alam mo naman, marami din tayong gastusin. Baka mamaya makaabala at maging pabigat pa tayo sa kanya. Anong tingin mo sa akin? Hindi magtatrabaho? Meron na akong papasukan. Hindi naman ako papayag na pumunta rito kung wala. Iniisip ko lang kasi na baka hindi sanay ang tatay mo nakasama tayo. Kasi di ba dapat nakabukod na tayo kasi nag-live-in na tayo eh. Ano na naman ba to? Sabihin mo na lang kasi kung ayaw mo rito. Di umuwi ka na lang sa Maynila. Tingnan natin kung may datnang kapang tirahan dun. Dami mo sinasabi. Di ka na lang makisama eh. Naintindihan mo bang sitwasyon natin? Wala tayong pera. Sa halip na nagbabayad tayo ng upa sa bahay, itatabi na lang natin yun kasi libre naman ang pagtira natin kay Papa. Mag-isip-isip ka nga, Era. Bakit ka pa nagagalit? Nagsasabi lang naman ako. Palagi ka na lang nakataas ng boses sa akin eh. Hindi ka naman dating ganyan. Hindi talaga ako dating ganito. Kasi dati, wala pa tayong ibang iniintindi kundi yung landian lang nating dalawa. Ikaw naman kasi itong nagsabi na mag-live-in na, di ba? Ayan, mas humirap pa yung buhay natin. Ngayon nagtataka ka, nagbago ugali ko. Sino bang matutuwa sa ganitong buhay? Buti sana kung may trabaho ka at natutulungan mo ako. Wala naman. Gusto ko kasi magtrabaho pero ikaw naman itong may ayaw eh. Lagi mong sinasabi sa akin na mas magandang nasa bahay lang ako. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na sana magtrabaho ako para natutulungan kita? Ang labo mo talagang kausap kahit na kailan. Hera, huwag mo ko simulan ha. Naglalakad tayo ngayon. Nasa kalsada tayo. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka na sa akin dito. Ayos lang. Sanay naman ako sinasaktan mo eh. Sanay na sanay naman ako sa mga pananakit mo. Manhid na nga yata ang katawan ko eh. Pwede ba manahimik ka na nga muna? Tumitingin na yung ibang tao eh oh. Kapatid mo nga ako. Mahal mo pa ba ako? Ano naman bang pinagtatatanong mo na yan? Tigilan mo nga ako. Bitbitin mo na lang yung dala mo ng maayos dahil malalaglag na yung isa oh. Kainis talaga to. Hindi siya sinagot ng kanyang asawa. Sa halip ay agad na rin itong naunang naglakad. Naiwan na lamang sandali si Era na nakatayo sa gilid ng kalsada habang nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi kasi talaga niya maintindihan kung bakit ganun ang kanyang asawa. Wala naman siyang natatandaan na may ginawa siyang masama para magbago ito sa kanya. Halos lahat na ng kabutihan ay ginawa niya para lamang hindi maghanap ng iba si Dindo. Sa katunayan nga ay siya ang lahat ng naghahanda kung anuman ang mga kailangan ng lalaki. Pero habang tumatagal, pakiramdam niya ay nagsasayang lamang siya ng oras at panahon.
Dahil ang taong pinag-aalayan niya ng kanyang oras ay parang wala namang pakialam sa kanya. Binilisan na lamang ni Era ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating na nga sila sa bahay ni Mang Tonyo, ang bahay ng kanyang manugang. Ito ang unang beses ng pagkikita nila ni Mang Tonyo mula nang makakilala sila ni Dindo. Nakakausap niya lang ito noon sa mga tawag sa telepono. Pero kaharap na niya ang matandang lalaki na kahit hindi pa nagsasalita, naamoy na niya ang alak sa katawan nito. Ba naman to si Papa? Amoy alak na naman kayo. Tangaling-tangali, alak agad. Kaya kayo maagang iniwan ni Mama eh. Hoy, iniinom ko lang naman yung tira-tira kong tuba dyan ah. At isa pa, wala na sa akin kung mga ibang lalaki mama mo. Ang malaga sa akin ngayon, maghahanap na ako ng ibang babae. At teka, eto na ba ang asawa mo? Si Eralyn? Nako, ang gandang babae naman ito ah. Oh, akin na nga ang mga dala mo. Tinulungan siya ng kanyang biyenan. Nang mahawakan ni Mang Tonyo ang kanyang kamay, ay nakaramdam agad siya ng pagkailang. Sakto kasing tumingin din sa kanya si Mang Tonyo. Amoy na amoy niya ang baho ng alak. Pero ang mas nagdulot ng hindi pagiging komportable sa kanya ay kung papaano siya nito tingnan. Sa puntong yun pa lang, parang nararamdaman na agad ni Era na hindi siya tatagal sa bahay na yon. Ayaw naman niya sanang pag-isipan na masama ang kanyang biyenan, pero iba talaga ang takbo ng kanyang utak. Ang mabuti pa, pumasok na muna kayo sa loob. Ako naman lalabas lang at hahanap na makakain din niya. Hindi kasi ako nakapagluto eh. Ikaw naman kasi dito, bigla-bigla ka namang darating. Di ka naman man lang nagpasabi. Kahit naman magsabi ako, di mo naman laging hawak cellphone mo eh. Mas madalas mo pang hawak yung baso ng alak. Natawan na lamang si Mang Tonyo, habang si Era naman ay nakatayo lang sa gilid. Bago makalabas ng bakura na matanda, tumingin pa ito kay Era. Nakangiti. Pero iba ang pakiramdam ni Era sa ngiting yon. Hindi niya maipaliwanag. Basta, hindi siya komportable. Pumasok na lamang siya sa loob para ilagay sa magiging silid nila ang kanilang mga gamit. Mga ilang sandali lang ay iritado na naman siyang kinakausap ni Dindo kahit wala naman siyang ginagawang masama. Oh, ano na naman ba tong ugali mo, Era? Ha? Anong ugaling sinasabi mo? Kunwari ka bang hindi mo alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Ang bastos mo! Di ka man lang bumati kay Papa pagdating natin. Nakatunganga ka lang sa gilid. Hindi ka man lang nagsalita. Kahit isang hilaw o kaya magandang tanghali, wala. Kanya ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Hindi lang kasi ako sanay na makipag-usap sa ibang tao. Kasalanan mo rin naman to, di ba? Kung hinayaan mo lang sana ako makapagtrabaho, di sana nasasanay ako sa mga tao. Lagi lang akong nasa bahay mag-isa, walang kausap. Ikaw lang ang nakakausap ko, lagi ka pang galit. Huwag mong ibay ng usapan, Era. Nandito tayo sa pamamahay ni Papa kaya matuto kang gumalang. Parang lang akong gumalang, no? Hindi lang nakabati sa kanya kanina, ibig sabihin ba nun masama na akong tao? Hindi ko siya binati kasi hindi ako sanay. Ngayon, masanay ka na kasi nakikitira lang tayo. Sana marunong kang umintindi ha. Bumuntong hininga na lamang si Era. Hindi na lamang niya pinatulan pa si Dindo dahil ayaw na rin naman niyang masaktan uli. Kilala niya ang lalaki. Kapag napipiko nito, otomatik kong nakakatkim siya ng pananakit. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na rin ang matandang lalaki. May daladala na itong ulam at kanin. Sabay-sabay silang kumain ng mga sandaling yon. Habang nasa hapagkainan sila, palihim na pinagmamasdan ni Era matanda. Inaalam niya kasi kung ano ba talaga ang mali sa kanyang biyenan. Nakikita niyang tila normal lang naman itong nakikipag-usap sa kanila. Sa isip-isip niya, baka masyado lang siyang nagiging mapanghusga. Kaya kinabukasan, sinubukan na niyang kalimutan ang mga nararamdaman niya. Aniya,
kailangan niyang makibagay gaya nga ng sinabi ni Dindo sa kanya. Dakong 10:00 ng umaga, maagang umalis ng bahay ang lalaking si Dindo. Si Era at Mang Tonyo lang ang naiwan sa bahay. Habang abalang naghahanda ang babae ng kanyang iluluto, si Mang Tonyo naman ay nasa bakuran lang. Pinagkakaabalahan naman ang mga alagang manok. Habang meron na namang ibang baso ng tuba na nakahanda. Binilisan na lamang ni Era ang ginagawa niya. Maya-maya ay nagulat na lamang siya nang pumasok na rin ng bahay si Mang Tonyo. Sumandal ito sa pintuan. Alam mo, Erlyn, hindi ko maintindihan na bakit sa dami ng lalaki sa mundo, napagtisan mo yung anak ko. Barumbado yung siraulong yun eh. Hindi ka ba niya sinasaktan? Hindi naman po. Maayos naman po kasi ang samahan namin. Kahit na halatang-halata naman ang ilang pasa sa kanyang braso ay nagkailan na lamang siya. Alam niya kasing masisira ang imahe ng kanyang asawa sa sarili nitong ama. Mabuti naman kung ganon. Kasi kung sasaktan ka niya, sayang ka. Ang ganda-ganda mo pa naman. Ang sexy. Kahit hindi ka magsuot ng mga hapit na suot, kitang-kita naman kung gaano ka ka-sexy. Ay nako, hindi ka na pakakawalan ng anak ko. Kahit ako naman na maging asawa mo, siguradong araw-araw akong gaganaan sa buhay, lalo na sa gabi. Sa puntong ito, hindi na maipaliwanag ni Era ang kanyang nararamdaman. Hindi niya kasi nagustuhan ang huling sinabi sa kanya ni Mang Tonyo, pero mas pinili na lamang niyang hindi pansinin yon. Bumuntong hininga na lamang siya at itinuon ng atensyon sa ginagawa. Pero mukhang hindi pa talaga tapos sa matandang lalaki sa pangiistorbo sa kanya. Naglakad ito sa likuran niya. Hindi niya alam kung nasagi lang ba ng biyena niya ang kanyang puwet o sadya niyang hinawakan yon. Iya, tingin ko mas gaganda ka kung magsusot ka ng naaangkop na suot sa isang asawang babae. Lalo na kung gabi. Kasi di ba, ang trabaho ng mga misis sa gabi paligayahin ang kanilang mga mister. Ganon ang gawin mo para mas lalong mabaliw sa'yo si Dindo. Ganun po ba? Hindi na nagsalita pa si Era. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, pakiramdam niya ay pinagmamasdan ng kanyang biyena ng likuran niya, partikular na sa kanyang bandang puwet. Kahit hindi siya komportable, sinubukan na lang niyang hindi ito pansinin. Maya-maya, nagpaalam siya saglit para bumili lang ng toyo sa labas. Malapit lang naman daw ang tindahan kaya hindi na nag-utos pa si Era. Isa pa, hindi rin naman kasi siya sanay na mag-utos kung kaya naman niyang gawin. Masanay pa siya na siya ang inuutusan. Habang naglalakad patungo sa tindahan, aksidenteng nagkalaglagan ng mga hawak na barya ni Era. Nang pupulutin na niya yon, isang lalaki ang tumulong sa kanya. Nagkauntugan pa silang dalawa. Ariko? Ay, pasensya ka na miss ha. Mas maigi lang ako na ang pumulot ng mga baryang nahulog mo kaysa iba. Baka mapahama ka pa eh. Paanong mapahamak? Marami bang masasamang loob dito sa inyo? Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa'yo pero ito lang ang tatandaan mo. Dahil bago ka lang dito, mainit ka sa mga mata nila. Kaya mag-iingat ka sa mga taong makakausap mo ha. Di dapat pala mag-ingat din ako sa'yo kasi hindi naman kita kilala. Oo, ganun na nga. Pero sinisiguro ko naman sa'yo na hindi ako masamang tao. Kung tutuusin, ako pa ang magliligtas sa'yo sa sinasabi kong kapahamakan eh. Sandali nga. Anong kapamakan ba ang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Taga Maynila ako. Hindi uso sa amin ang ganyang salita. Ang naririnig ko sa amin, madalas salvage. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko? Paano naman natin malalaman kung maniniwala ako kung hindi mo naman sasabihin? Merong isang matandang lalaki na nag-iikot dito sa lugar namin. Walang nakakakilala sa kanya. At ako lang ang nakakalam kung sino siya o kung ano siya. Meron siyang binibigay na tuba. At kapag ininom mo yon,
magiging aswang ka. Ano? O, di ba? Hindi ka naniniwala? Paano magiging aswang yun tuba lang naman ang binigay niya? Basta, sakaling may makita kang matandang lalaki na puti na ang buhok nito pero malakas-lakas pa ang pangangatawan, wag na wag kang tatanggap na kahit na anong pagkain o inumin mula sa kanya ha, lalong-lalo na ang tuba. Aalis na sana ang lalaki pero hinuwakan niya ito sa manggas ng damit. Minumukha niya ang binata. Wala na sana siyang balak alamin kung ano ang pangalan nito, pero kapag natingin siya sa mata ng binata, parang may kung anong bagay ang tumutulak sa kanya para kilalanin ito. Anong pangalan mo? Anjo. Anjo ang pangalan ko. Era naman ang sakin. Naglakad na rin palayo ang binata. Napapailing na lamang din si Era. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit niya nagawang itanong yun sa lalaki. Pakiramdam niya tuloy, nagtataksil siya kay Dindo kahit wala naman siyang ginagawang masama. Gusto niya lang talagang makipagkaibigan. Pakiramdam niya kasi ay mas lalo siyang mababagot kung wala siyang ibang kilala sa lugar na yon. Bumili na lamang siya ng toyo. Pagkatapos ay agad na rin naman siyang bumalik sa bahay. Naabutan niya pa rin naroon si Mang Tonyo, ang kanyang biyena na grabe kong makatingin sa kanya. Kulang na lang ay sumuot na sa ilalim ng kanyang palda. Hindi na lamang niyang pinansin. Tinapos na lamang niya ang kanyang niluluto. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na rin ang kinagabihan. Wala pa rin si Dindo. Umalis naman ng bahay si Mang Tonyo. Dahil wala siyang makausap doon, naisipan na lamang niyang lumabas at maglakad-lakad. Marami-rami pa namang tao sa labas, kaya tingin niya ay ayos lang namang maglakad kahit siya lang mag-isa. Sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang malawak na bakuran. Gabi na pero nakikita niya ang mga batang naglalaro doon. Para kasi itong playground na kung saan madalas itong tambayan ng mga bata kahit na gabi na. Akala ko ba kapag probinsya, 6:00 pa lang nasa loob na ang mga tao? Anong ginagawa ng mga batang ito rito? Nagtataka na lamang siya. Ipagpapatuloy na lang sana niya ang paglalakad nang biglang muntikan na niyang mabunggo ang isang matandang lalaki. Puti na ang buhok nito pero malakas-lakas pa rin. Bago ka lang ba rito, iha? Opo. Bakit po? Ano pong kailangan niyo? Wala naman. Hindi ka kasi pamilyar sa akin kaya ako naitanong. Alam mo naman kasi ang panahon ngayon. May mga masasamang loob kapag alam nilang bagong salta ka lang. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Maraming salamat po sa paalala. Siya nga pala. Nagiinom ka ba ng alak? May ibibigay kasi sana ako sa iyong inumin na. Ay, hindi po. Hindi po ako nagiinom. Hindi pa po ako nakakatikim ng alak kahit na kailan. Bigla na lamang naalala ni Era ang sinabi sa kanya ng binatang si Anjo. Kahit na hindi pa naman siya kumbinsido sa sinabi ng lalaking yon, tila may parte ng kanyang utak na nagsasabing pakinggan niya yon. Talaga. Kung hindi ka nagiinom ng alak, bibigyan na lang kita ng puto. Hindi na po talaga. Maghahapunan na rin kasi kami. Hinahanap ko lang po yung asawa ko. Ay, ganun ba? Sige. Uuwi na muna ako sa amin at makakumukulo na yung sinaing ko. Nagsimula ng maglakad ang matandang lalaki paalis. Si Era naman, hindi na niya napigilang hindi lamunan ng kuryosidad. Palihim niyang sinundan ng matandang lalaki. Pero nang lumiko na sila sa kaliwang kanto, nagtaka na lamang si Era nang hindi na niya nakita ang matandang yon. Kahit saan siya tumingin, wala siyang nakita. Ha? Saan naman kaya nagpunta yung matandang yon? Wala naman siyang pagtataguan dito eh. Napapailing na lamang si Era. Dahil wala naman siyang mapapalaroon ay agad na rin siyang umalis. Bumalik na lamang siya sa kanilang bahay. Sakto namang naabutan niya ang mag-amang naroon. Siya na lang pala ang hinihintay ng mga yon. Saan ka ba nagpunta? Pagala-gala ka sa labas, ano akala mo rito? Maynila?
Di mo kilala mga tao dito ha. Kapag nabastos ka sa labas, mapapaaway pa ako sa ginagawa mo eh. Naglakad-lakad lang naman kasi ako. Nakakabagot kasi dito kapag walang kausap. Wala rin kasi kanina dito si Tatay Tonyo. Kasalanan ko talaga, Dindo. Hindi ko dapat siya iniwan kanina para hindi siya mabagot. May inasikaso lang kasi ako kanina sa kakilala ko. Huwag mo na siyang pagalitan. Kumain na lang tayong tatlo. Nakakapiko na kasi itong babaeng to eh. Wala nang ang pakinabang, binibigyan pa ako ng problema. Bumuntong hininga na lamang si Era. Hindi na lamang siya sasagot para hindi na humaba pa ang usapan at pagtatalo. Habang kumakain, hindi niya maiwasang hindi isipin ang sinabi sa kanya ni Anjo. Palagay niya kasi kahit na papaano ay may katotohanan ang sinasabi nito. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti na ring nasasanay si Era sa sistema ng baryo na kinalalagyan nila. Wala naman sana siyang problema doon dahil kaya naman niyang tiisin ang ugali ng kanyang asawa. Ang tanging nagiging problema lamang niya ay walang iba kundi ang kanyang biyenan. Ilang beses na kasi niya itong napapansin na laging nakatingin sa kanya, lalong-lalo na kapag bagong ligo siya. May mga pagkakataon din na kung minsan parang nararamdaman niyang nasa harapan ng banyo ang biyenan niya. Iniisip na nga niya na sabihin na kay Dindo ang nararanasan niya. Pero wala siyang lakas ng loob. Kahit kailan kasi, hindi naman siya pinakinggan ng lalaki. Kaya palagay niya malabong maniwala sa kanya si Dindo. Baka mas lalo pa siyang mapasama. Manang, 1 kilo nga po ng pusit. Nasa palengke ngayon ang dalaga para mamili ng kanyang pananghalian. Mula nang manirahan siya sa poder ng kanyang biyenan, siya na rin ang naging tagaluto. Talagang nagiging responsibilidad na niya ang mga gawaing bahay dahil madalas siya lang naman ang naiiwan. Kumusta? Wala bang nanggugulo sa'yo? Napalingon ng dalaga sa gilid nang marinig ang tinig na yon ng lalaki. Nakita niya si Anjo na may mga dalang plastik ng gulay. Hindi ito nakatingin sa kanya. Namimili lang ito ng isda. Ayos lang naman ako. Mas pinili na lang niyang hindi na muna sabihin sa binata kung ano man ang nararanasan niya tungkol sa matanda. Iniiwasan na rin kasi niyang magkaroon pa sila ng pag-uusap. May nakapagsabi kasi kay Dindo na meron siyang nakausap na ibang lalaki nung nakaraang araw. Kilala niya pa naman ang kanyang kinakasama. Masyado tong siloso pagdating sa ibang lalaki. Nung nakaraan, yung matandang sinasabi ko sa'yo, munti ka na niyang mabiktima yung kapatid ng kaibigan ko. Kaya ikaw mag-iingat ka. Mas nilalapitan niya yung mga taong walang kamalay-malay sa mga ganoong bagay. Tumango na lamang ang dalaga. Hindi na siya sumagot. Nagmamadali na siyang umalis. Kahit gustuin man ni Era na kausapin si Anjo, kahit gusto niya itong maging kaibigan, kailangan niyang dumistansya. Lalo na't hindi lang si Dindo ang pumupuna sa kanya, maging ang kanyang biyenan na rin na si Mang Tonyo. Umuwi na lamang ng bahay si Era. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pag-aasikaso. Nilinis niya ang buong bahay matapos niyang makapagluto. Kahit hindi niya rin gawain na mag-igib ng tubig at magsibak ng kahoy, tinapos na rin niya para wala nang masabi ang kanyang tinuturing na asawa. Dakong 4:00 ng hapon, nakatulog na ang babae sa sobrang pagod. Hindi na niya namalayan na sa sala pala siya nakahiga. Wala siyang kalam-alam, pinagmamasdan na pala siya ni Mang Tonyo. Ang mga mata na matanda ay malayang gumagala sa kabuuan ng babae. Para bang kulang na lang ay hubaran na niya ito. Nang magising si Era, naaktuhan niyang hawak-hawak na ng matanda ang kanyang hita habang nakaupo ito sa paanan niya. Napabalikwas ang dalaga. Agad siyang dumistansya sa matanda. Ano pong ginagawa niyo? Wala. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Bakit kayo nakahawak sa hita ko? Bakit? Hindi ba pwedeng hawakan? Makinis at maputi ang hita mo eh. Masarap hawakan. Anong masama na natutuwa lang ako sa legs mo? Sa puntong ito, tila nag-uumapaw na ang takot ni Era sa kanyang sistema. Pakiramdam niya may gagawin sa kanyang masama ang matandang lalaki.
Hindi rin siya mapakali sa tingin nito sa kanya. Sobrang lagkit at nagnanasa. Hindi po tama ang ginagawa niyo. Hindi ko kayo asawa para hawakan ng pribadong parte ng katawan ko. Anong pribado? Litaw na litaw yung hita mo oh. Paano naging pribado yan? Isa pa, hindi pa naman kayo kasal ng anak ko Kaya hindi ka pa niya talaga pag-aari. Ibig sabihin, kahit na sino maaaring humawak sa katawan mo. Kaya iha, habang wala pa si Dindo pwede bang pahawak ulit ako ng... Hindi na nakapagpigil pa si Era. Nasampal na niya ang kanyang biyenan. Sa lakas ng kanyang sampal, nalaki ang mga mata ni Mang Tonyo dahil sa gulat. Nakahawak lamang ito sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala na nagawa yun ni Era. Seryoso ka ba? Sinampal mong taong nagpapatira sa'yo rito? Wala po kayong karapatan na bastusin ako kahit ikaw pang may-ari ng bahay na ito. Asawa ko ng anak niyo. Balang araw ay ikakasal na rin kami kaya sana matuto kayong rumispeto sa pagkababae ko. Hindi ka pakakasalan ni Dindo, no? Mababang uri ng babae ka lang Mataas ang ambisyon ng anak ko, kaya huwag kang umasa. Pasalamat ka pa nga kasi nagiging interesado ako sa'yo Tapos maarte ka pa. Kala mo naman kung sino ka. Halika nga! Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa'yo, huwag kang lalapit! Isusumbong kita sa anak mo! Ha! Isusumbong? Tingin mo talaga maliniwala sa'yo ang anak ko? Hindi ka paliniwalaan nun! Iisipin pa nun, gumagawa ka lang ng kwento para makalis na kayo rito. Iha, hindi kayo makakalis sa poder ko dahil wala na kayong mapupuntahan. Isusumbong kita sa mga pulis! Ipapakulong kita! Isusumbong mo naman ako ngayon sa pulis. Nagpapatawa ka yata Nakita mo ba yung mga dumalaw na pulis nung nakaraan? Mga pinsan ko sila. Tingin mo, ahayaan nilang makulong ako Malakas ako sa mga yun Noong mga sandaling yon, tila nawawalan na ng pag-asa ang dalaga. Pakiramdam niya, wala rin namang mangyayari kahit na magsumbong siya sa kung kanino. Bukod kasi sa wala naman siyang kakilala roon, halos lahat ng namumuno roon ay kasanggang dikit ni Mang Tonyo. Huwag mo nang tangkain pang magsumbong pa sa anak ko. Dahil ikaw lang din naman ang magkakaproblema, Eralyn. Napakahayop nyo! Paano nyo nagagawang ganito? Paano nyo nagagawang pagnasaan at pagsamantala ng dapat anak na rin ang turing ninyo? Paano? Hindi ko rin alam. Basta noon pa lang kasi sa larawan mo pa lang na nakikita kita. Pakiramdam ko, may dapat akong tikman Hindi na natiis pa ni Era ang kanyang sarili. Lumabas na siya ng bahay. Muntikan pa siyang madapa ng tangkay niyang bilisan ng kanyang takbo. Sa mga oras na ito, wala siyang tsak na direksyon. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalayo sa matandang yon. Hindi na niya namalaya na nakarating na pala siya malapit sa paradahan ng mga truck, na kung saan wala ng mga katao-tao roon. May natatanaw lang siyang bukod-tanging bahay na nasa bandang dulo. Lumapit siya roon at saka umupo sa harapan ng bakuran. Nanginginig ang kanyang kamay, namumutla sa takot. Pinagpapawisan siya ng malamig. Parang kaunting-kaunti na lang ay hihimatayin na siya. Isang matandang babae ang lumabas ng bakuran at nilapitan siya. Nag-aalala ang mukha ng matandang babae at tila sa mga oras na yon, nagkaroon ng kagaanan ng loob ni Era dahil meron siyang kasama kahit na papano. Iha, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka nanginginig? May humahabol ba sa iyo? Hindi sumagot ang dalaga, pero agad siyang lumapit sa matandang babae at tinuwakan niya ang kamay nito. Umiyak lang siya ng umiyak na parang kilala niya ang nasa harapan niya. Iha, kumalma ka. Hindi kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano nangyari sa iyo. O siya, halika na nga muna. Pumasok ka na sa bahay ko at pakakalmahin kita. Halika. Nanlalambot ang kanyang tuhod kaya inalalayan siya na matanda. Pinaupo siya sa gilid at isinandal niya naman ang likod sa dingding.
Mga ilang sandali lang, nakabalik na ang matandang babae na may dala ng mainit na sabaw ng nilagang baka. Inumin mo na muna yan at nang kumalma ka. Sinunod ni Era ang sinabi nito. Epektibo naman yon dahil matapos siyang maubos ang sabaw ng baka ay kalmado na rin ang kanyang kalooban. Dahil dito ay nagsimula na rin siyang makapagkwento sa matandang babae. Ayos ka na ba? Kaya mo na bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Yung biyenan ko po kasi pinagnanasaan ako. Pinagsamantalahan niya po ako. Hinawakan niya po yung hita ko at balak niya po akong gasain kanina. Mabuti na lang at nakalis kagad ako dahil baka kung anong nagawa niya sa akin kung hindi. Ay Diyos ko, alam ba ito ng asawa mo? Hindi pa po, pero natatakot po ako na baka kapag sinabi ko yun sa kanya, magalit pa siya sa akin. Na baka hindi rin naman siya maniwala. Ano bang klaseng lalaki siya kung ganun siya? Dapat mas maniwala siya sa iyo. May pambihira. Hindi naman tama yung ganyan, no? Kahit na hindi kita kilala, naaawa ko sa kalagayan mo Sino bang biyenan mong yon? Baka kakilala ko at masumbong natin. Si Tatay Tonyo po. Yung may mga pinsang pulis po. Ay nako, si Tonyo pala. Abay sira ulo talaga yung matandang yun Ang dami ng penerwisyo niyan. Laging lasing tapos nang babastos. Wala nang pumapalag dyan kasi maraming kapit ang taong yan Puro politiko kaya naman mga pulis. Kaya malakas ang loob. Ay nako, pasensya ka na iha. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano natin siya isusumpong. Alam ko kasi ang kakayahan niyang makaganti. Natatakot din naman ako na baka ako rin ang balikan niya. Naintindihan ko naman po kayo. Huwag niyo na pong idamay ang sarili ninyo. Masaya na po kung meron akong napagsabihan. Maraming salamat po kasi kahit hindi niyo ako kilala pinakinggan niyo po ako. Kung gusto mo, dumito ka na muna. Nag-aalala ako sa iyo, iha Naku, hindi na po. Kailangan ko pong umuwi. Maya-mayang 6:00, uuwi na rin naman ng asawa ko Ay di bale, magbibigay ako sa iyo ng pwede mong gawing panlaban sa kanya. Ano pong panlaban? May kinuha ang matandang babae na isang tableta na kulay chocolate. Kasing laki lamang ito ng pangkaraniwang tabletang gamot. Ano po ito? Hindi ito gamot. Isa itong tableta na kapag nainom ng isang tao, mangangati ang katawan niya sa loob ng 1 linggo. Kapag pinainom mo ito sa biyenan mo, siguradong hindi siya mapapakali. Matutuon ang atensyon niya sa pangangati niya kaysa sa pagnanasa niya sa iyo. Ginagamit ko ito sa lahat ng taong may binabalak na masama sa akin. Epektibo po ba ito? Abay oo! Ayan ang ginagamit ko palagi. Hanggang ngayon na may mga kumakalaban sa akin, ay nako, yan ang pinapainom ko. Pero huwag ka mag-alala, hindi yan nakakamatay. Matinding kati lang naman ang idudulot niyan. Maraming salamat po pero sino ba talaga kayo at bakit may ganito po kayo? Bago ka lang siguro dito kaya hindi mo ako kilala. Ako si Petina. Kilala kong albularyo rito sa amin. Gumagawa ko ng mga pangontra at halamang gamot. Isa po kayong albularyo? Ibig sabihin, may alam po kayo sa aswang? Sa isang iglap, bigla na lamang naiba ang kanilang usapan. Naging seryoso na rin ang reaksyon ng matanda. Bagay na nagdulot ng kaunting kaba para sa babae. Pasensya na po Hindi ko na lang po sana itinanong. Iha, matanong lang kita. Bakit bigla mong naisip ang aswang? Meron po kasi ako nakausap na lalaki. Binigyan niya ako ng babala. Ang sabi kasi niya, dito raw sa inyo, may matandang lalaki na gumagala. Nag-aalok ng inumin o kaya pagkain. Pero kapag ininom mo, kinain mo raw yung binigay niya, pwede ka raw maging aswang. Nakalimutan ko po yung sinabi niya kung anong tawag sa ganun Kaya nung malaman ko na albularyo kayo, naitanong ko na po yun. Gusto ko po kasi talagang malaman kung totoo po yun. Kasi sa totoo lang, may matandang lalaki po kasing lumapit sa akin nung nakaraang gabi.
Inalok niya ako pero tumanggi po ako. Huminga ng malalim ang matandang si Petina. Kita ni Era ang pagkabahala sa reaksyon nito. Sa tingin pa lang na matanda sa kanya, alam na kagad niya ang kasagutan sa kanyang tanong. Kung sino man ang nagsabi sa ilang bagay na ito, totoo mga sinabi niya. Meron ngang matandang lalaki na nangyayanggaw rito. Pero hindi pa malinaw sa akin kung ang lalaking yon ay aswang ba o tao lang din. Kaya iha, pinapayuhan din kita. Bukod sa biyenan mong may kahayupang taglay, iwasan mo rin ang matandang nangyayanggaw. Maaring makasalubong mo siya ulit. At sa pagkakataong yon, hindi ka na niya muli pang malalapitan. Basta't isusuot mo lang ito. Isang pulseras naman ang binigay ni Aling Petina sa kanya. Kulay berdeng pulseras yun na may palawit na letrang S. Pansamantala kanyang hindi malalapitan. Sa gabi lamang ito tumatalab. Kaya kung lalabas ka sa gabi, palagi mo itong susuotin. Naku naman buhay to. Problema ko ng ambyenan ko. Sumabay pa itong nilalangaw. Anong nilalangaw, iha? Nilalangaw? Yung sinasabi niyo pong matanda na naglilibot. Iha, nangyayanggaw ang tawag doon. Nangyayanggaw. Akala ko nilalangaw. Napailing na lang ang matandang babae, pero sa huli ay natawa na lang din ito. Maya-maya lang din ay nawala na rin ang takot sa kalooban ng babaeng si Era. Matapos siyang payuhan ni Aling Petina na mga dapat niyang gawin, gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Mga ilang sandali pa ay nagpaalam na rin siya kay Aling Petina matapos na formal na makapagpakilala. Huminga siya ng malalim. Alam niya na ang mga sandaling yon ay magdudulot na naman sa kanya ng takot. Nang nasa bahay na siya, ay inabutan na niyang naroon ng kanyang asawa na si Dindo. Kaya naman agad namang siyang nagluto ng kanilang makakain. Kagaya ng binabalak niya, tinunaw niya ang tableta sa sabaw at inilagay yon sa pagkain ng matandang si Tonyo. Walang kamalay-malay ang matanda sa maaaring mangyari. Musta ka naman ngayong araw pa? Ay, ayos lang naman ako. Masaya, masigla at inspirado. Inspirado? Bakit? May babae ka na naman bang kinahuhumalingan? Oo maganda. Katamtaman lang ang taas. Mahaba ang buhok. Maputi at sexy. Tapos, ang kinis pa ng hita niya. Napatigil sa pagmuya ng pagkain si Era. Napagtanto niya na parang siya ang tinutukoy ng kanyang biyenan. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Kinikilabutan siya kung paano siya nito tingnan. Ay, siya nga pala pa. Mawawala ako ng 3 araw dito sa atin ha. Isasama ako ng boss namin papuntang Maynila eh. Marami kaming asikasuhin dun. Kailangan ba talagang kasama ka ron, Dindo? Malamang, sayang yung pera. Malaki rin ang bigayan dun. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Hindi kasi ako sanay na malayo ka sa akin. Diyos ko naman. Sa kanya kalandian na yan. Mas kailangan natin ng pera, no? Nakakaya rito kay Papa. Hindi nyo naman kailangan mahiya, anak. Pero kung gusto mong patusin yung sinasabi mo, wala namang problema. Ako na munang bahala dito kay Eralyn. Sa sinabing yun ng matandang lalaki ay mas lalong kinabahan ng babae. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Naiisip niya pa lang na may gagawing masama sa kanya ang biyenan niya, parang nasusuka na kaagad siya. Gawera, maayos ka rito. Hindi yung kung sino-sino lang yung kinakausap mo. Malaman ko lang talaga na may lalaki ka rito, baka mabugbog kita. Hindi na lamang nagsalita si Era. Hinayaan na lamang niyang mag-usap ang mag-ama. Hindi niya manguya ng maayos ang pagkain niya. Natatakot siya. Nababahala siya na baka kapag wala na ang kanyang asawa, magtagumpay na ang binabalak ni Mang Tonyo. Pero matapos nilang kumain, nakita niyang nagiging epektibo na ang tabletang ginamit niya. Kamot ng kamot ang matandang si Tonyo. Hindi na ito mapakali. Naiirita na nga rin si Dindo sa ama niya.
Habang nasa kwarto, naririnig ni Era na nag-uusap ang mag-ama. Pinag-uusapan ng dalawa kung anong kinain ni Mang Tonyo at bakit walang tigil ang pangangati ng katawan nito. Tingnan natin kung makapangmanyak ka pa. Buong akala ni Era kapag nangati na ng nangati ang kanyang biyenan, magiging payapa na ang kanyang buhay sa pamamahay na yon. Pero nang umalis na ang kanyang asawa, hindi pa rin talaga naawat ang pagnanasa na matanda. Kahit na nangangati ito, patuloy siya nitong pinagsasamantalahan. Kung minsan, bigla-bigla na lang hinahawakan ni Mang Tonyo ang kanyang bewang. May pagkakataong ding pinapalo ni Mang Tonyo ang kanyang puwet. Isang beses, habang nasa bakuran sila, inamoy na matandang si Tonyo ang kanyang buhok. Agad namang dumistansya ang dalaga. Gabi na nun, kaya nag-aalala ang dalaga na baka walang makakita kung ano man ang binabalak sa kanya ng biyenan niya. Hindi ka ba matigil sa kamanyakan mo? Nangangati ka na't lahat-lahat? Ganyan ka pa rin? Grabe ang kademonyohan mo! Malakas ang pagkakasabi ni Era, kaya naman agad na kinuha ni Mang Tonyo ang itak at tinutok sa kanya. Hinaan mo ang boses mo! Tatagain kita nito! Natakot ang babae. Hindi na ito nakapalagpa. Napahawak na lamang si Era sa bakod. Alam mo kung bakit ako nangangati? Kasi kailangan mo kong kabutin. Kailangan kong magpakamot sa iyo. Total, narito ka na naman eh. Hindi mangyayari ang gusto mo. Hindi! Kadiri ka! Lalapit na sana matandang si Tonyo sa dalaga nang biglang mapalingon sila sa labas ng bakuran nila. Isang lalaking maputi na ang buhok ang nakatayo roon. Nanlalaki ang mga mata ni Era. Alam niyang mangyayanggaw ang matandang yon. Alam kong umiinom ka ng alak. Gusto mo ba nito, pre? Ibebenta ko na lang sa iyo ng 50 pesos. Kung kausapin ako nito para magkakilala kami Ano sinasabi mong 50? Sigurado ko ba ang mahal-mahal niya sa bayan? Totoo, 50 lang. Murang-mura, masarap pa. O ano, gusto mo bang matikman? Nakita ni Era na mukhang papayag si Mang Tonyo. Kahit na minamanyak siya nito, naisipan niya itong pigilan. Iniisip niya kasi na kapag naging aswang si Mang Tonyo ay mas lalong magiging kalbaryo ang buhay niya sa poder nito. Kahit hindi pa naman siya 100% naniniwala sa Yanggao, hindi siya nagdalawang isip na lumapit at pigilan ng kanyang biyenan. Wag! Huwag niyo tikman ang alak na yan! At bakit naman hindi? Murang-mura na nga ito. Oo nga naman. Bakit ka ba nakikialam? Sunod-sunod ka nang nagiinom. Halos araw-araw. Ano kasi? Nag-aalala ko na baka magkasakit ka na. Sukang-suka si Era nang sabihin niya yon. Kahit nalabag yon sa kalooban niya ay kailangan niyang sabihin yon para mapigilan niya lang ito. Ay, pasensya ka na Merong nag-aalala sa iba ka na lang mag-alok ng ganyan, pre. Oh, sige. Wala namang problema. Tumingin na masama ang matandang mangyayanggaw kay Era. Pero naglakad na rin ito papalayo. Nang mawala na ang matandang yon, hinawakan naman ni Mang Tonyo ang magkabilang balikat niya. Kunwari ka pa. May gusto ka rin naman pala sa akin Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Ginawa ko lang yun dahil kapag nagkasakit ka, makukonsumi si Dindo sa'yo. Diyos ko, huwag ka na nga magkaila. Wala namang mawawala sa'yo kung aaminin mo lang ang totoo na may gusto ka rin sa akin. Hindi umubra ang kamanyakan ni Mang Tonyo ng mga sandaling yon. Agad na pumasok ang dalaga sa kanyang silid. Hindi siya nagbukas ng pinto kahit na ilang beses pang nagkakakatok ang kanyang biyenan. Mga ilang sandali lang ay tumigil na rin yon. Narinig niya sa labas na parabang iritang-irita na ang matanda. Mura yun ng mura dahil sa pangangati. Dahil doon, tuluyan na ngang nakakuha ng pagkakataon ng babae para makatulog. 3 araw pa ang nakalipas, pauwi na rin si Dindo. Pero 9:00 na ng gabi ay wala pa rin ito sa kanilang bahay. Kahit na alam niyang binabaliwala lang siya ng lalaki,
hindi pa rin niya maiwasang hindi mag-alala para doon. Habang nasa bakurang naghihintay, biglang dumating ang matandang si Tonyo. Nangangati na naman ito. Kamot ito ng kamot habang nagmumura. Maya-maya pa, tumingin ito sa kanya at tumigil. Eralyn, tulungan mo nga ako. Ihanap mo ako ng gamot na pampawala ng kati. Dali! 9:00 na. Wala nang bukas na tindahan ng gamot ngayon. Matitis mo bang nakikita lang ako? Anong klaseng malugang ka? Hindi pa naman po kami kasal ni Dindo, di ba? Kayo na rin po ang nagsabi. Kaya, hindi niyo pa po ako manugang. Ang dami mong pang sinasabi. Sige na, ibili mo na ako ng gamot. Wala na nga bukas na tindahan ngayon eh. Sana, kanina ka pa kasi nagsabi. Hoy, tinatasan mo ba ako ng boses mo? Ang kulit niyo po kasi. Halika nga rito. Bigla siyang inablot na matandang lalaki at saka dinala sa loob ng bahay. Padabog nitong isinarado ang pinto. Sa puntong ito, dumagundong na ang kaba sa kalooban ni Era. Pakiramdam niya ay may mangyayari ng hindi maganda. Baka nakakalimutan mo. Sampid ka lang dito, Era. Nung nakaraan pa ako nabubisit sa ugali mo eh. Hindi ko na nga mapakinabangan yung ganda mo. Ganyan pang pinapakita mong ugali. Makisama ka sa bahay na ito. Akin ang bahay nito kaya kung anong iutos ko, sumunod ka. Ano mo ba kasing mahirap intindihin sa sinabi ko? Kahit naggumalag-gala ako ngayong gabi, wala naman... Tanggalin mo ang damit mo! Ha? Ayaw mo? Ako magtatanggal. Gigil na ako sa iyo. Bakit maayaw mo akong pagbigyan? Agad na lumapit ang matandang lalaki. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ni Era at idinikit sa pader. Malakas ang matanda kaya wala siyang magawa nung mga sandaling yon. At kahit din sumisigaw siya, hindi niya naman magawa dahil sa banta ng patalim na bigla na lamang nitong kinuha. Pagbigyan mo lang ako. Isa lang. Nangahawakan na sana ni Mang Tonyo ang kanyang dibdib. Naglakas loob siyang sipain ito sa pagitan ng mga hita. Agad na namilipit sa sakit ang matandang lalaki. Sakto namang bumukas ang pintuan at saka dumating si Dindo. Takot na takot lumapit ang babae sa kanyang asawa. Hindi na siya nag-atubiling isumbong ang kabastusan at kahayupan ng kanyang biyenan. Anong nangyayari dito? Yung papa mo, balak niya akong pagsamantalahan. Anong pinagsasabi mo? Dindo, nababaliw na yata yung asawa mong yan. Huwag ka na magsinungaling. Tingnan mo, Dindo. Hawak niya pa yung kutsilyo na panakot sa akin. Ang sabi niya, kapag hindi ko siya pinagbigyan, malilintikan ako sa kanya. Hindi totoo yan. Ikaw ang nakita kong magsasaksak sa sarili mo eh. Inawat lang kita kasi magpapatiwakal ka. Tapos nung agawin ko sa kanya yung kutsilyo, bigla na lang niya akong binayagan. Hindi ko alam kung anong problema ng asawa mong yan eh. Nabubuang na yata. Ano ba nangyayari sa iyo, Era? Ano wala dyan? Sinungaling yan. Ako ang nagsasabi ng totoo. Nung nakaraan niya pa ako binabastos, iniipuan at sinasabihan ng malalaswa. Balak niya akong pagsamantalahan. Dito naman, pakinggan mo naman ako. Hindi ko magagawa sinasabi mong yan. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo eh. Kahit na kailan, wala akong pagnanasa sa'yo. Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Dindo, hiwalayan mo na yung babaeng yan. May sayad na yan sa utak. Pero, kilala ko si Papa ha. Kahit na may pagkamasama ang ugali niyan, kahit na kailan hindi niya magagawa ang bagay na yon. Tigilan mo nga yung mga sinasabi mo. At baka may makarinig pa na iba isipin nilang totoo. Tsaka pwede ba? Kung nabubuang ka na, magsabi ka para mapatingin na kita. Namimiruwisyo ka na ng ibang tao eh. Parang gusto na lamang magwala ni Era ng mga sandaling yon. Hindi niya kasi inakala na magagawang baliwalain ni Dindo ang pagsusumbong niya. Kahit na humagulgul na siya, mas pinili pa rin itong paniwalaan ng sariling ama. Sa sobrang sama ng loob, tumakbo palabas ang dalaga. Agad namang itong hinabol ni Dindo. Nahawakan ni Dindo ang babae sa braso at marahas na hinila. Saan ka mapupunta? Baka mamaya makapanakit ka pa ng ibang tao sa ginagawa mo eh. Anong tingin mo sa akin, nababaliw? Diyos ko, Tinto. Ang tagal na natin pero kahit na kailan, hindi mo man lang ako pinakinggan. Ngayon pa talaga ako hindi paniniwalaan.
Magkakahasa na ako ng tatay mo. Naintindihan mo ba ako? Pagsasamantalanan niya ako, wala ka pa rin pakialam sa akin. Kahit na kailan talaga, wala ka talagang kwentang lalaki. Wala kang kwentang asawa. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa magulang mo. Hoy! Magdaan ka sa pananalita mo. Masasaktan ka rito kahit nasa labas tayo. Bakit? Totoo naman kahit na kailan hindi ka naman naging tunay na lalaki. Hindi mo ako magawang protektahan. Tama nga lang talaga na hindi tayo nagpakasal kasi magiging walang kwentang asawa ka lang din talaga. Manahimik ka! Sasampalin na sana ni Dindo ang babae pero hinawakan ni Anjo ang kamay ng lalaki. Nang makita ni Era ang binatang yun, tila nabuhayan na siya ng loob. Parang ito na lamang ang natitira niyang pag-asa. Isa pang binatang humarang sa kanilang dalawa. Mas maliit lang ito ng kaunti kumpara kay Anjo. Asawa mo, sinasaktan mo? Akala mo ba cool ka sa ginagawa mo, ha? Para kang walang bayag niyan, pre. Ang babae, minamahal yan, hindi yan sinasaktan. Hinawi ni Dindo ang kamay ni Anjo at saka dumistansya. Salubong ang kilay nitong nakatingin sa kanila. Sino naman kayo mga epal kayo? Kahit na malaman mo kung sino kami, wala pa rin namang magbabago sa iyo Isa ka pa rin walang kwentang lalaki na walang ibang kayang gawin kundi ang manakit ng walang laban. Anong sinabi mo? Huwag ka nang umangal. Totoo naman kasing wala kang kwente. Era, hiwalay mo na tong siraulong to, ha? Siguro ikaw yung pumoporma dito sa asawa ko, ano? Ang lakas din naman ng loob mo. Sinuntok ni Dindo si Anjo. Napatras lang si Anjo ng tama nito sa panga. Pero hindi nagpatinag ang binata. Gumanti rin ito ng suntok. Tinamaan naman sa nguso si Dindo kaya agad na dumugo ang labi nito. Dahil doon, nagalit si Dindo at nakipagsuntukan pa kay Anjo. Pero dahil sanay na sanay sa bakbakan si Anjo, walang binatbat dito ang lalaking si Dindo. Ano yan? Pakiusap! Awate mo sila! Hayaan lang natin yan. Para naman paminsan-minsan nakakatkim din ang leksyon niyang walang kwenta mong asawa. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Rodel. Kaibigan ko si Anjo. Nagawa mo pa talaga magpakilala sa halip na awatin sila? Nang tingnan nila ang dalawa, nakabulagta na si Dindo. Pinilit nitong makatayo pero hilong-hilo na ito. Huwag mo nang piliting lumaban pa. Wala ka namang mapapala Masasaktan ka lang. Pagbabayaran mo ang ginawa mong tong lalaki ka, lulumpuin din kita. Sa panaginip mo na magagawa yan. Hindi mo kami kakayanin, no? Hoy, para sabihin ko sa'yo, grupo kami ng mga manunugis dito. Mag-isa ka lang. At kahit isama mo pa yung tatay mong manyakis, hindi rin naman kayo uubra. Galit na umalis ang lalaking si Dindo. Nakahinga naman ang maluwag si Era ng mga sandaling yon. Ano? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Ayos lang ako. Buti dumating kayo. Madalas ka bang saktan ng lalaking yon? Hindi nakapagsalita ang babae. Tango lang ang naisagot niya at napayuko na lang siya sa kahiyan. Hindi ka dapat maiya. Wala ka namang ginawang mali Biktima ka. Kaya dapat malakas ang loob mo at matapang ka. Yung tarantado mong asawa, mabubulok sa kulungan yun. Makahanap lang talaga ako ng matinong pulis. Todas na talaga yan Kung may tiwala ka sa amin, sumama ka sa amin kaysa naman umuwi ka sa inyo. Siguradong bugbog ang aabutin mo. Saan naman tayo pupunta? Sa tinatawag naming hideout. Hideout? Malalaman mo kung sino kami kapag sumama ka. Noong mga sandaling yun, hindi malaman ni Era kung bakit gano'n na lang ang tiwala niya sa dalawa. Magaan kasi ang pakiramdam niya kaya agad na rin siyang sumama. Mas magaan pa ang loob niya sa mga yon. Kaysa sa mag-ama na si Dindo at Tonyo kahit kung tutuusin, mas kilala niya pa ang magtatay. Ilang minutong lakaran lang, narating nila ang isang abandonadong gusali na may 3 palapag. Sa labas pa lang, kita ang drum na may apoy sa loob. Yun ang nagsilbing ilaw sa bakuran. Ang gusali naman, walang pader ang harapan. Kaya kita niya rin sa loob ang ilang kalalakihan at merong ding kababaihan. Bumati sa kanila ang ibang naroroon.
Umakyat sila sa ikatlong palapag. Pumasok sila sa isang silid na pinagtagpi-tagping yero at plywood lang ang nagsisilbing dingding. Ito ang hideout namin. Lahat ng mga nandito, matitino. Kaya wala kang dapat na ipag-alala para sa kaligtasan mo. Mga manunugis kami rito. Tumutugis kami ng aswang. Tumutugis kayo ng aswang? Paano nyo ginagawa yon? Gumagala kami sa mga baryo, sa mga gubat at kung saan-saan. May napatay na ba kayong aswang? Oo, pero 5 taon na nakakalipas noon. Isang pamilya ng aswang ang napaslang namin. Pero ngayon, wala pa kaming namamataan na aktwal na aswang. Pero ang bali-balita, may mga aswang na rin dito. Pero hindi lang namin matsyempohan. Dahil yun sa matandang lalaki na sinasabi ko sa'yo. Napatango na lamang si Era. Sa puntong yon, malinaw na para sa kanya na mga aswang nga ay totoong namamalagi na sa probinsyang yon. Hindi ka pwedeng narito dahil tsak ako. Mababagot ka lang dito. At hindi ka rin namin maasikaso rito palagi. Kaya, saan ka ngayon pupunta? Gusto ko sanang umuwi na lang ng Maynila. Pero hanggat wala pa akong pera, may alam akong pwede kong tuluyan. Kung ayos lang, ihatid nyo na lang muna ako roon. O sige, wala namang problema eh. Pinapasok na muna siya sa isang silid at tinayaang makapagpahinga. Weirdo ang pakiramdam ni Era sa mga sandaling yon. Kasi kahit mukhang mga basagulero mga naroon, kahit katiting ay wala siyang naramdamang pagkailang. Pakiramdam niya pa nga mas ligtas siya roon kaysa sa bahay ni Mang Tonyo, na dapat doon niya unang maramdaman ang kapayapaan na dapat meron siya. Hindi naging maganda ang tulog ng dalaga. Kada mahihimbing siya ay nagigising siya dahil pumapasok sa panaginip niya ang mukha ng kanyang biyenan. Inaumagahan, sumabay siya sa almusal ng mga naroon. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga manunugis. Halos lahat ay natutuwa sa kanya. May nagbibiro pa nga na sumali na lang daw siya sa samahan ng mga yon. Pagkatapos ng kanilang pag-aalmusal, nagsimula na rin mag-ensayo ang mga manunugis sa tapat. Nanunood lang si Era. Pinagmamasdan niya kung papaano tinuturuan ni Anjo ang mga kasamahan nito. Kinahapunan ay natapos na rin ang mga yon. Sakto naman na dumating si Rodel, ang pinsan ng lalaking si Anjo. Agad nitong binalita sa kanila ang nalaman. Duman ako kanina sa itinuro mong address. Nakita ko sa loob ng bakuran nyo yung maraming tao. May mga lalaki na hindi rin pamilyar sa akin. Pero base sa mga suot nilang kulay itim, parang isa silang samahan eh. Tingin ko, sasali rin sa grupo ang asawa at biyenan mo. Hindi sila papayag na hindi makaganti at hindi ka mabawi. Kinabahan si Era nang malaman ng balitang yon. Nakokonsensya siya dahil meron pang madadamay ng dahil sa kanya. Pasensya na kayo kung nadadawit kayo. Ang gusto ko na lang sana... Wala namang problema sa amin yun. Ang mahalaga, wala ka na sa poder ng mga demonyo mo kasama sa bahay. Sa ngayon, mas mainam ihatid ka na lang namin dun sa sinasabi mong lugar. Mas ligtas ka ron. At para kung sakaling puntahan nila kami rito, wala na silang maabutan. Tumango na lamang si Era. Wala naman na siyang ibang pagpipilian kundi yun lang. At sa totoo lang, hindi na rin talaga niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nawiwindang siya dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat ng yon. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Lumarga na rin ang tatlo. Tumungo sila sa bahay na matandang si Aling Petina. Sakto naman na noong natanaw pa lang nila ang bahay, nakita nila yon na nasa bakuran. Kilala mo naman pala lola ko eh. Ha? Lola mo si Aling Petina? Oo, lola ko siya. Sa katunayan, sa kanya kami nakuha ng mga gamot kapag may mga lamig-lamig sa katawan namin. Kay Aling Petina rin kami nakuha ng mga detalye tungkol sa mga aswang. Nakakatuwa naman. Talagang maliit lang ang mundo, no? Maliit lang talaga ang mundo, lalo na para sa'yo. Tsaka kung hinahanap ka na rin ngayon ng biyenan at asawa mo. Bumuntong hininga na lamang ang babae. Nakaramdam na naman ito ng pangamba.
Sa mga nangyayari, malakas ang kutob niya na hindi siya agad-agad makakaalis sa lugar na yon. Magkakilala ba kayo? Ito yung sinasabi namin sa inyo nung nakaraan na inaabuso ng asawa. Yung kinuwento mo sa amin, iisa lang pala. Narito sana kami para iwan muna sa inyo itong babaeng to. Kawawa naman kung babalik siya sa asawa at biyenan niya eh. Kung ayos lang naman po, pwede bang dito na muna siya? Aalis din naman siya kapag nakadiskarte na rin siya ng pamasahe pabalik ng Maynila. Sige. Alam niyo naman na wala tayong tinatanggihan pagdating sa pagtulong. Halika Iha. Sumama ka sa loob. Naku, maraming salamat po, Aling Pitina. Alam niyo, ang bait-bait po ninyo. Kahit na hindi niyo ako kilala, tinutulungan niyo po ako at may tiwala po kayo sa akin. Ay, wala yon. Kailangan mo ng tulong kaya tutulungan ka namin. Hindi naman pwedeng hayaan ka na lang naming abusuhin ng mag-amang yon. Diyos ko, huwag ka mag-alala. Dito ligtas ka. Lola, alis na po muna kami ni Anjo Babalikan lang namin ng mga kasama namin. Baka kasi mamayang 6:00 ng gabi, bigla na lang dumating yung mag-ama sa hideout. Sumali kasi yata ng ibang grupo mga yun para bawiin itong ano nga pala pangalan mo? Eraline, pero Era na lang. Sige, mag-iingat kayo ha. Bumalik kayo rito mamayang gabi para sabay-sabay na tayong maghapunan. Agad na umalis ang dalawang binata. Pinaghandaan naman ni Aling Pitina ng makakain ng babae. Noong mga sandaling yun ay napangiti na lang siya habang pinagmamasdang papalayo ang dalawa. Sa isip-isip niya, mabait pa rin talaga sa kanya ang Panginoon. Dahil kung hindi siya nito dadalhin sa mga taong mabubuti gaya ng mga tumutulong sa kanya ngayon. Sumapit ang kinagabihan, pumatak ang 9:00, pero hindi pa rin nakakabalik ang dalawang binata. Tapos na nga rin silang maghapunan ni Aling Pitina. Aling Pitina, ayos lang ba talaga sila? Bakit hindi pa sila nakakabalik? Ay nako, ganyan naman sila palagi. Baka lang nagro-ronda sila. Hinahanap siguro yung matandang nangyayanggaw. Para kasing masama ang pakiramdam ko eh. Ay bakit naman? Ano bang nararamdaman mo? Parang may mangyayaring hindi maganda. Ewan ko po. Ay nako, ipagdasal na lang natin na sana walang mangyaring masama sa kanila. Halika, mabuti pa tulungan mo na lang akong manahi. Para kahit na papano nalilibang ka rin. Marunong ka bang manahi? Hindi nga po eh. Nako, sige, tuturuan kita ngayon. Pero paghawak pa lang ni Era ng karayom, narinig na nilang dumating ang dalawang binata. Hingal na hingal ang mga yon, at base sa mga mukha nito, mukhang hindi magandang balita ang daladala nila. Bakit ba kayo ganyan? Ano bang nangyari sa inyo? Era, kailangan mo na umalis dito. Alam nila ang lugar na ito. Aling Pitina, kilala ka nila. Alam nilang... Lola, alam ng mga asong na dito ka nakatira. Mukhang sila yung mga anak ng mga dating asong na pinatay nyo nila lolo noon eh. Kaya anumang oras, makakarating na sila rito. Lalo na ngayon, gustong-gustong mabawi na magama itong si Era. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Yung mag-ama kasama ng mga aswang? Oo nga, paano mangyayari yun? Era, huwag ka sana mabibigla Pero yung grupong sinalihan ng asawa at biyenan mo, grupo ng mga aswang. Sila yung mga aswang na matagal nang nagtatago. At ngayon nakakita na sila ng tamang pagkakataon. Maghasik na sila ng lagim. At gagamitin yun ng asawa at biyenan mo para tuluyan ka ng mabawi. Ang ibig niyo sabihin, aswang na si Dindo at ang tatay niya? Oo. Oo, ganun na nga. At ang leader nila, si Mang Sunido. Yung matandang lalaki na naglilibot sa mga lugar para mangyanggaw. Diyos ko po, ano bang pumasok sa utak na mag-amang yun at bakit sila pumayag na maging aswang? Pagiging aswang ang alam nila para matapatan kami. Dahil kung pangkaraniwang tao lang sila, hindi kanila mababawi sa aming mga manunugis. Kaya naman, kailangan na natin makaalis. Parating na yung mag-ama. Nararamdaman na namin sila. Pumasok sila sa loob at nagdala na rin ng mga gamit at sandata.
Hindi alam ni Era kung saan na naman sila pupunta. Pero hindi pa naman sila nakakalabas. Dumating na nga si Dindo at Mang Tonyo. Naglalaway ang mga yon at nanlilisik ang mga mata. May mga naguumbukang ugat sa mukha at mahaba ang mga kuko. Oh, saan ka pupunta, Era? Akala mo ba matatakasan mo ako? Hindi! Akin ka lang! Walang kahit na sino ang pwedeng mang-agaw sa asawa ko! Hindi mo ako asawa, hindi tayo kasal. At kahit na kailan, hindi mo naman talaga ako itinuring na asawa eh. Ginagamit mo lang ako para sa pansarili mong kaligayahan. Hindi mo ako minahal. Binabaliwala mo lang palagi ang mga nararamdaman ko. Kaya wala kang karapatang sabihin na asawa mo ako. Umalis ka na! Hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik. Dindo, hindi ganitong buhay ang gusto ko. Hindi ganitong buhay ang pinangako mo sa akin noon. Tumahimik ka! Sumama ka lang sa mga yan kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Hindi ako papayag. Sasama ka sa akin. Dahil kung hindi, dadalak ng dugo ngayon. Ano ko sasama sa iyo kung ang sarili mong amay inaabuso ako? Ngayon hindi mo nga ako mapaniwalaan. Ilang beses ko magsasabihin sa iyo na mabuting tao ang tatay ko. Pero dahil sa iyo, naging ganito kami. Napilitan kaming maging ganito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat eh. Kaya sumama ka na sa akin. Itigil mo na ang kagagawa ng kwento. Sumama ka na lang ng mapayaba para wala na masaktan. Hay! Mga baguang aswang lang kayo. Kaya huwag kayong umasa na parang ang tagal nyo na sa ganyang estado. Tandaan nyo ha, wala pang isang araw na aswang kayo. Kumbaga, para lang kayong batang musmos sa paningin ko. Hoy, tanda! Huwag kang magsalita na parang kaya mo pang igalaw ng maayos ang buta mo. Manahimik ka na nga lang dyan! Matanda ka na rin. At kung hindi ka naging aswang, at kung hindi ka nagpayanggaw, wala ka rin namang silbi! Huwag na lang kayo makialam dahil away ng magpamilya ito. Hindi ko kayo pamilya, no? Maya ka naman sa sinasabi mo. Hindi lang to problema na namamagitan sa inyo. Dahil mga aswang na kayo, kalaban na rin namin kayo. At problema na rin namin ito. Kung ayaw niyong mawala ng maaga, mas mabuti pang umalis na kayo. Kung ano pang magawa namin sa inyo. Huwag kang mayabang, Bansot. Sa sobra mong liit, malulunod ka yata kahit sa drum eh. Wala kang magagawa sa laban kaya itiko mo na rin ang bibig mo. Ikaw lang. Oo, ikaw na matangkad ka. Ikaw lang ang gusto kong pulbusin ngayon. Ang dami niyong daldal. Kung gusto niyo kumatake, gawin niyo na. Nagkatinginan na mag-ama. Maya-maya pa, merong ibinulong si Mang Tonyo kay Dindo. Mukhang hindi tayo uubra dyan. Kailangan natin si Paring Sunido, yung leader ng mga aswang. Huwag kang matakot sa mga yan. Mayayabang lang yan pero mga walang binatbat yung mga yan. Ngumisi pa si Dindo. Walang mararamdamang takot o kaba sa aura nito. At dahil walang balak umatake matandang si Tonyo, si Dindo na lamang ang gumawa ng unang hakbang. Gumapang ito ng mabilis. Sinubukan itong habultin si Era. Pero sa kasamaang palad, nasuntok lang ito ni Anjo sa muka. Mahilo-hilo si Dindo ng mga sandaling yon. Dahilan para mas lalo itong manggalaiti. Ano? Kahit na naging aswang ka pa, hindi ka pa rin uubra sa akin, Dindo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang at dalhin mo ang ama mong manyakis. Nakikiusap ako sa inyo. Sige na, umalis na kayo rito. Huwag na kayo manggulo. Pabayaan niyo na ako magsimula ng bago kong buhay. Magsimula ng bagong buhay na wala ako? Hindi! Di ako papayag dun! Hintay mo, Era! Hindi ako papayag na hindi kita makukuha! Babalikan kita! Babalikan kita! Gumapang ng mabilis ang mag-ama na parang wala lang nangyari. Nakahinga na rin ng maluwag ang babaeng si Era. At dahil wala ng mga yon, umalis na rin sila sa bahay na yon sa pagkabahalang bumalik ang mga aswang ng mas marami. Doon na muna tayo sa bahay ng tatay ko. Wala naman nakatira doon eh. Hintayin niyo na lang ako sa ilog at kukuha lang ako ng susi ng pinto doon. Sigurado ka bang kaya mong lumakad na mag-isa? Oo naman oh, kaya ko. Isa pa, hindi natin pwedeng iwan si Lola Pitina at Era dito. Kailangan nila ng kasama. O sige, bilisan mo lang ha. Kapag hindi ka nakabalik sa loob ng 1 oras, hahanapin ka na namin. Excuse.
Hahanapin ka na namin. Mag-ingat ka pre ha. Tinapik na lamang ni Anjo ang balikat ni Rodel. Naglakad na rin ito paalis. Samantalang silang tatlo ay nanatili lamang sa abandonadong kubo sa gilid ng ilog. Nagsindi na lamang ng mga tuyong dahon at sanga ang binatang si Rodel. Nang sa ganon, meron silang ilaw kahit na papano. Mabilidad na tao yun si Anjo. Huwag kayong mag-alala ron. Makakabalik naman yun ng ligtas. Di ba ang sabi mo, grupo ng mga aswang ang sinamahan ni Dindo at ng biyenan ko? Ibig sabihin, marami sila? May grupo din naman kami, kaya patas lang naman. Pero kung sakaling dumugi ng aswang si Anjo habang papauwi siya, sigurado naman ako na kaya niyang pumalag. May sapusa kaya yung si Anjo, di ba la? Tama si Rodel. Naalala ko pa noon bata pa yang silang dalawa. Sumasama na yan sa amin kapag rumoronda kami. Munti ka nang mamatay si Anjo. Ilang beses nang nakalmot ng aswang yan. Malalalim ang kalmot. Pero lagi siyang nabubuhay. Mula noon, kada mapapahamak siya, lagi siyang nakakaligtas. Kaya tinawag yan ng asawa ko noon na taong may sapusa. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi lang sana ako pumayag na manirahan kami ni Dinto sa tatay niya, hindi naman siguro mangyayari ito. At hindi ko kayo maidadamay sa gulong to. Ay, sobrang abala ng ginagawa ko. Huwag ka nga magsalita ng parang ikaw ang hindi agrabyado. Iha, ikaw ang biktima sa lahat ng kalokohan na mag-amang yon. Wala kang kasalanan. Lahat ng nangyayari ngayon, resulta ng kasamaan nila. Kaya ikaw huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Matatapos din naman lahat ng ito Kapag nakabalik ka na sa Maynila, kami nang bahala sa mag-ama para hindi ka na nila masundan. Bakit? May chance bang makasunod pa sila sa Maynila? Syudad na ron sa amin. Era, walang pinipiling lugar ang mga aswang, no? Kahit syudad pa yan, kaya nilang makibagit at magpanggap na tao. Mas mahirap pang malaman kung aswang ang kaharap mo kapag nasa syudad ka Alam mo kung bakit? Sa dami ng tao sa Maynila, iisipin mong lahat ng mga naroon normal. Kesyo, moderno na doon kaya malabong may aswang na mapadpad. Kung sa bagay, may tama ka naman. Pero gusto ko lang ding malaman, paano ba matitigil ang mga aswang? At talaga bang malaki silang problema sa mga tao? Noong araw, ang mga aswang, kalaban talaga ng mga tao. Pumapas lang sila ng kahit na sino. Bata, matanda, buntis. Kahit may kapansanan dinadamay nila. Wala silang pakialam kahit inosente ka. Basta kapag kailangan nila ng makakain, papaslangin ka nila. Ngayon, ganun na ganun din ang pwede nilang gawin. Iisa lang naman kasi ang layunin ng mga salot na yan. Pumatay at makakain. Pumatay at makasakop ng lugar. Pero, kaya nga nandito kami mga manunugis para kalabanin sila. Kami ang tatapos at uubos sa lahi nila. Huminga na lamang ng malalim ang babaeng si Era. Nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa sinabi ng maglola. Makalipas lamang ang halos kalahating oras, nakabalik na rin ang lalaking si Anjo. Naglakad na ulit siya patungo sa sinasabi nitong bahay. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila roon. Nakatirik ang bahay sa magulo at maingay na baryo. Para kay Era, maaari niya itong maihambing sa mga lugar ng Maynila na maraming pasaway na nakatira. Pero kahit na ganon, kampante siya na hindi na sila masusundan ng mga aswang doon. Pre, Rodel, tulungan mo na lang ako maglinis dito sa sala ha. Era, pasensya ka na Matagal na kasi itong hindi natitirhan Dinadalaw-dalaw ko lang to kada buwan. Minsan nga, hindi pa Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya. Kontento na akong may matutuluyan at kasama ko pa kayo. Sinimulan nilang maglinis sa bahay na yon. Ilang minuto lang naman ang itinagal nila ay ayos na rin ang lahat. Sa halip na makapagpahinga agad, tumambay na muna sila sa sala. Ang ingay kasi sa labas. May nagkakantahan, may nag-iinuman, may nagmumurahan at may mga nag-aaway din.
Ganito ba talaga rito? Parang hindi uso katahimikan dito ah. Oo, ganito talaga rito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit mas pinili ng tatay ko na tumira dito eh. Mula na maghiwalay sila ng nanay ko, dito na siya namalagi. Pero umalis din naman. Nakahanap kasi ng bagong pamilya sa Maynila eh. Kaya itong bahay, parang ako na rin ang may-ari. Wala na rin naman kasing balak na bumalik si Papa dito. Ah, mamaya na kayo magdaldalan. Maggatas na muna kayo. Pasensya na at gatas lang talaga ang nadala ko. Era, meron akong perang natitira. Utangin mo na muna yun. Tapos, umuwi ka na ng Maynila. Magtago ka. Pumunta ka sa lugar na alam mong hindi ka mapupuntahan ng mga mag-amang siraulo. Delikado na buhay mo eh. Hindi na sila pangkaraniwan. Mga aswang na sila. Kaya naman, kung hindi ka aalis dito, paulit-ulit lang din nilang matutunto ng kinaroroonan mo. Kahit dito? Oo, kahit dito. Posibleng malaman pa rin nila ito. Hindi natin sigurado kung lahat ba ng tao nakatira dito tao talaga. Baka merong iba nga dyan, aswang pala't kaanib nila. Huwag ka mag-alala, Anjo. Babayaran kita. Ano ka ba? Huwag mo na munang isipin ang bayad. Isipin mo kung paano ka makakaalis. Siguradong magiging mahirap ang pagluwas mo, Era. Kakalat sila para hanapin ka. Lalo na't natitipuan ka rin ng pinuno ng mga aswang. Ibig sabihin, may gusto rin sa kanya si Mang Sonido? Hindi gusto mapangasawa o ano pa man natitipuan siya ng pinuno ng mga aswang na kainin. Yun ang sabi ng mga kasama natin na nagmamanman sa matandang nangyayanggaw. Napalunok na lamang ng laway si Era. Mas lalo pang sumakit ang ulo niya nang malaman niya yon. Pakiramdam niya, isa siyang sariwang isda na pinag-aagawan ng mga mamimili. Lumipas ang gabing yon nang walang naging problema. Nakatulog ng maayos ang babae. Kinabukasan nang magising siya, nakahanda na ang pagkain sa sala. Sabay-sabay silang nag-almusal. Noong mga sandaling yun ay pakiramdam niya parang naging normal ang lahat. Pero dakong tanghali, sinabi na sa kanya ni Anjo na kailangan na niyang umalis. Ihatid na siya ng dalawa sa terminal. Sino kasama ni Aling Pitina rito sa bahay? Huwag mo na intindihin si Lola. Kanina nalaman niya na meron pala siyang kakilala rito. Nagawa pa nga makipagchismisan kagad kanina eh. Ayos lang ako rito. Huwag mo akong intindihin. Ang isipin mo ay ang kaligtasan mo. Tumungo na lang ang dalaga. Matapos makaligo at makapagpalit ng suot, nilisan na rin nila ang baryong yon. Sakay ng tricycle, patungo na sila sa terminal. Malayo-layo yun kaya naman matagal-tagal ang kanilang biyahe. Ilang daan din kasi ang medyo malubak kaya mabagal lang ang takbo ng kanilang sinasakyan. Makalipas ang halos 1 oras, sumuko na ang tricycle dahil sa ilang beses na pag-alog. Tumirik ito sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Napapakamot na lamang ang matandang driver. Naku, wala na tayong magagawa. Kailangan natin maglakad. Sakaling may dumaan na tricycle parahin na lang natin. Malapit-lapit na lang naman na tayo Huwag mo nang lokohin si Era. Malapit ito pinagsasabi mo dyan. Malayo ba tayo, no? Baka abutin tayo ng 4:00 sa paglalakad. Ayos lang yun. Sanay naman ako maglakad Tahimik lamang silang naglakad sa gilid ng kalsada. Hindi pa sila nakakalayo. Nakita nilang napaandar na ng matandang driver ang tricycle. Pero sa halip na pasakayin sila, umandar ito pabalik. Siraulong yun Mukhang niloko lang tayo na nasira yung tricycle. Ayaw lang talaga tayong ihatid kasi malayo. Di sana, hindi na siya pumayag kanina. Nagbayad naman tayo ng tama Hayaan mo na, may mga ganun tao talaga. Sa bagay, yung asawa at biyenan mo nga O Rodel, para ka naman timang. Hindi, ayos lang naman. Totoo naman ang sasabihin niya Buti na nga lang at nakilala ko kayo. Kung ako sa'yo, mahanap pa na lang na ibang lalaki. Yung maabilidad, yung matapang, matangkad, moreno, mapagmahal at maalalahanin. Yung kagaya ni Anjo. Uy, manahimik ka nga. Hindi nakakatulong yung pinagsasabi mo sa kanya
Di wag. Ayaw pa kunwari. Nagkibit balikat na lamang din si Era ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, limang kalangitan. Dumilim ang paligid kahit na 3:00 pa lamang. Napansin ni Era na parang naging seryoso na ang reaksyon ng mukha ng magkaibigan. Bagay na nagdulot din naman ng pangamba sa kanya. Bakit? May problema ba? Ayaw niyo bang mabasa ng ulan? Hindi ulan ang iniisip namin. Kapag makulimlim ang ulap, nagdudulot ito ng kadiliman sa paligid. Mga sandaling maaaring samantalahin ng mga aswang. Kung tutusin, pwede naman sila sa liwanag pero mas mabibilis sila kapag hindi pa oras ng gabi pero madilim na. Hindi na namalayan ni Era ang pagtindigan ng kanyang mga balahibo. Kinikilabutan na naman siya. Nakakaramdam na naman siya ng matinding takot. Pero pilit niyang ikinakalma ang sarili. Sinisimulan na rin niyang magdasal na sana walang mangyaring masama sa kanila. Pero pagdating nila sa 2 kalsadang paliko, dito na sila napatigil. Hinila ni Anjo ang dalaga papunta sa likuran nila Rodel. Bakit? May nararamdaman kami. May mga presensya ng aswang. Paano nila tayo nasundan? Hindi nila tayo nasundan. Nandito na talaga sila sa dinaraanan natin. Kailangan natin makapagtago. Pre, dito. Tara, dito. Agad silang gumilid. Pumasok sila sa mga nagtataasang halaman at nagtago sa kumpul-kumpol na malalapad na dahon. Walang nagsasalita kahit isa sa kanila. Nakikiramdam lang. Pre, ako starter Basta, bantay mo muna si Era. Baka masalisiyan tayo Era, ikaw ang uunahin nila dahil alam nilang hindi ka manunugis. Kaya ito, hawakan mo ito. Sakali lang na hindi kita mabantayan, gamitin mo ang punyal na yan Tinanggap ng babae ang punyal. May kabigatan yon. Pero tinatak niya sa kanyang isipan na kahit na anong mangyari, gagawin niya ang makakaya niya para makatulong. Mga ilang sandali pa, narinig na lamang nilang meron ng mga boses sa paligid. Ang kanilang pinagtataguan pala ay ang mismong daraanan ng mga aswang. Nagmamadali silang gumapang papunta sa ilalim ng mga halamanan. Sinamantala nilang makakapalang dahon noon para makapagtago sila. Visit namang sonido yon. Suga pa. Palibasa, napapanot na kaya madamot sa pagkain. Nakalagpas na sana ang mga aswang sa kanila, pero napaaray na lamang si Rodel nang maramdaman niyang gumapang ang malalaking langgam papasok sa kanyang singit. Para siyang bulating inasinan ng mga sandaling yon. Nang matanggal na niya ang langgam, napansin na lamang nilang nakatingin na sa kanila ang mga aswang. Buti na lamang nakapag-isip kagad ng paraan si Anjo para magkaroon sila ng palusot. Magandang hapon po. Huwag niyo kaming intindihin. May ginagawa lang kaming 3 na milagro. Alam niyo na kung ano yon. Yung anuhan, 2 laban sa 1. Nagtawanan ng mga aswang. Akala ng mga yun ay pangkaraniwang mga tao lamang na mahihilig sila Era. Si Era naman ay sinakyan na lang din ang sinasabi ni Anjo. Yun lang ang nakikita nilang paraan para hindi sila mapansin ng mga aswang. Oo. Ang sarap kasi kapag dalawa Kaya kung ayos lang, umabante na kayo para makapagsimula na rin kami. Muling nagtawanan ng mga aswang. Pero isa sa mga yon ang nanatiling seryoso. Nakatingin sa kanila na masama. Na parang inaalam kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Mga ilang sandali pa, nakita na lamang ng seryosong aswang ang hawak-hawak ni Era na punyal. Itong punyal, wala ito. Ang tawag dito, props. Ginagamit talaga ito ng mga kagaya namin. Para, alam niyo yun, para may kakaibang thrill yung anuhan. Pero unti-unti nang naging seryoso ang lahat ng aswang. Sa puntong ito, alam na nilang hindi natutuwa sa kanila ang mga yon. Pre, mukhang kailangan na nating tumakbo. Hindi pinagtuunan ni Anjo si Rodel. Salip ay binuksan nito ang maliit na bag. May ibibigay pala ako sa inyo. Regalo ko para sa abala. Isang garapo na may lamang katas ng bawang ang naroon. Binato ni Anjo ang katawan ng niyog para mabasag yon.
Nang kumalat ang katas ng bawang, naubo-ubo na ang mga aswang. Sinamantala na nila yon para makaalis at makatakbo. Dali! Dali! Bilis! Hawak-hawak ni Anjo ang kamay ng babaeng si Era. Wala na siyang pakialam kung ano paman ang sumasabit sa mukha, sa leeg at sa katawan nila. Nakalayo naman sila sa mga aswang, pero hindi nila inakala na magagawa pa rin sila nitong sundan nang makarating na sila sa kalsada. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Paano sira ulo ka? Kung hindi ka sana nag-ingay, di sana walang ganito. Ikaw kaya kagatin ng malalaking langgam sa itlog mo. Di ka ba aray? Masakit pa nga rin hanggang ngayon eh. Huwag na nga kayo magtalo. Tingnan nyo, naglalabasan na sila ng mga dila nila. Naglalaway na rin sila oh. Nakakatakot. Huwag kang lalayo sa akin. Kahit na ano mangyari, dito ka lang. Naintindihan mo ba ako? Oo, naintindihan ko naman. Umangil na ang mga aswang. Takam na ang mga yon. Sabik na silang kainin. Hindi nagtagal, sabay-sabay na lumusob ang mga aswang. Si Anjo naman ang nagbasag ng kinatasang bawang. Napalayo agad ang mga aswang at sandaling sumakit ang mga ilong at mata. Sinamantala ni Rodel ang pagkakataon. Pinag-aatakin niya ang mga yon. Pinagtatatagaan niya ng itak. Ay, Diyos ko! Biglang may lumitaw na aswang sa likuran ni Era. Buti na lang ay naglakas loob itong gamitin ang punyal. Nagawa niyang daplisan ang mukha ng aswang na nagtatangkang makalapit sa kanya. Yan! Ganyan nga! Tama ginagawa mo! Pre, mauna na kayo! Susunod na ako! Sigurado ba siya? Sigurado ba siya? Tara na! Bilis! Iniwan nila ang binatang si Rodel. Nakalayo naman agad ang dalawa at nakapagtago sa tambakan ng mga silang sasakyan. Hingal na hingal si Era. Palingon-lingon sa likuran sa takot na baka bigla na namang may lumitaw na aswang. Paano si Rodel? Baka mapahamak siya. Isa lang siya pero 7 kalaban niya eh. Huwag ka mag-alala. Napuruan naman niya ng katas ng bawang. Malaking bintahin na yon. Makakasunod siya dito. Pero sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Sigurado ka? Baka mamaya maging kwento na lang si Rodel ah. Anong maging kwento na lang? Maging kwento? Baka mamaya mamatay siya at puro alaala na lang ang mababalikan natin sa kanya. Ay nako, kumalma ka. Magtiwala ka kay Rodel. Sa amin, normal lang ang ginagawa na to. Kapag sinabi ng kasama mo na mauna ka na, sumunod ka na lang para wala na maging problema. Huminga na lamang ng malalim ang dalaga at sumandal sa gilid ng drum. Nang muli silang sumilip, nakita nila ang lalaking si Rodel na nakarating na rin. Sumipo lang si Anjo para abisuhan si Rodel kung nasan sila. Ano? Ayos ka lang pre? Oo naman oh. May mga daplis pero wala to. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang ako. Yung mga aswang. Patay na yung 5. Pero yung 2, tinakasan ko muna. Natatay na ako eh. Saan pa pwedeng tumahay dito? Ay sus, pambira ka namang tao ka. Doon ka tumahay sa dilim. Magpunas ka ng puwet mo baka mamaya mangamoy ka. Makatapos makadumi ni Rodel, ay pansamantala na muna silang tumigil sa lugar na yon. Nagpahinga at naglinis ng sugat. Tuluyan na silang hindi nakaalis. Napurnada ang dapat sana ay pauwi na ang dalaga sa Maynila. Dakong 8:00 ng gabi, nagdesisyon ang magkaibigan na bumalik na lamang ulit sa bahay ng ama ni Anjo. May napadaan na truck. Sinubukan nilang pakiusapan yon na dalhin sila sa terminal pero salungat ang ruta nito kaya umuwi na lamang sila. Nang makarating na sila sa baryo, nagtataka silang 3. Tahimik kasi ang lugar. Himalang walang nagkakantahan, walang nag-aaway at walang nagsisigawan. Naging kahina-hinala na yon para sa 2 lalaki. Kaya naman inihanda na rin nila ang kanilang daladalang itak. Kumapit na rin ang babae sa damit ni Anjo dahil sa kaba. Nang makapasok na sila sa baryo, nagtataka sila kung bakit walang mga tao sa labas ng bakuran. Lahat ng bahay ay nakasarado. Mga naiwan pa ang kagamitan sa labas. Mukhang may nangyaring kakaiba rito Hindi kaya nakarating na rito yung mga aswang? Rodel, ang lola mo! Mas lalong nagmadali ang 3 na makarating sa bahay na kanilang tinutuluyan. Nang makarating na sila roon, ay laking gulat nila nang madatnan na nila si Mang Tonyo at si Dindo.
Kasama ng dalawa ang itinuturing na pinuno ng mga aswang na si Mang Sonido, ang matandang nangyayanggaw. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka makakatiis, Ere? Babalik at babalik ka rin sa akin. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo narito? Hindi ba halata? Narito kami para kunin ka. Pero para pumayag ka kagad, meron kaming inihandang kakaibang eksena. Nakita na lamang nila ang matandang si Petina na kinakaladkad ng mga aswang palabas ng bahay. Biyag-biyag na palayo ng mga aswang noong mga oras na yon. Kaya naman agad na nag-init ang ulo ni Rodel, pero wala naman na itong magawa. Isang pagkakamali lang nila, maaring malagay sa alanganin ng buhay ng matandang si Petina. Simple lang naman ang gagawin natin. Ibigay niyo sa amin ang babaeng yan. Ibibigay din namin ang matandang nilulumot na ito. Kung makasabi ka ng nilulumot, ikaw nga mukha ka ng inaagnas. Sinampal ni Mang Tonyo ang matandang babae. Lalapit sana si Rodel pero pinigilan nito ni Era at Anjo. Pamusat na ng lola ko! Tatanggalin ko ng suntok yung natitira mong ngipin Pre, kumalma ka. Buhay ng lola mo nakataya rito. Sa ngayon, wala kayong ibang magagawa kundi ang pumayag sa gusto namin. Dahil kung hindi, lalabas ang laman loob ng isang yon. Sumama ka na lang sa amin ng mapayapa, Iha. Siguradong makakasama nila nagligtas at buhay ang matandang yon. Hayaan mo bang mamatay ang matanda ng dahil lang sa'yo? Huwag ka makikinig sa kanila, Iha. Ayos lang ako. Matanda na ako. Ikaw, bata ka pa. Marami ka bang magagawa sa mundo kaya unahin mo ang sarili mo. Hindi po kayo dapat nadadami sa gulo namin. Anong sinasabi mo, Era? Yan ang gusto ko sa iyo, Era Napakalambot ng puso mo. Pero tama lang ang ginagawa mo. Iligtas mo ang matandang walang silbi na yan at sumama ka na sa amin. Iha, huwag mong gawin ito. Kailangan mong mabuhay. Hindi ka pwedeng mamuhay na kasama ang mga demonyong ito. Masyado na pong magulo mga nangyayari. Matitigil lang siguro ito kung sasama na ako sa kanila. Rodel, alagaan mo ang lola mo. Anjo, mag-iingat ka palagi. Maraming salamat sa tulong niyo. Nababaliw ka na ba? Magiging impyerno ulit ang buhay mo kapag sumama ka sa kanila. Hindi na tao mga yan. Mga aswang na yan. Ngumiti na lamang ng papilit ang babae. Lumapit na rin ito kay Dindo. Saka naman pinakawala ng mga aswang ang bihag nilang si Aling Petina. Bumuntong hininga na lamang si Aling Petina. Wala na silang magagawa ngayon na hawak na ng mga aswang ang babae. Ngayon, maayos na nagkapalitan. Pwede na kaming umalis. Pasalamat na nga kayo at hindi namin kayo dinumog dito Sandali lang, Tonyo at Dindo. Bakit? Ano bang susunod na gagawin? Baka nakakalimutan niyo ako ang pinuno ng mga aswang. Ano naman ngayon? Ako ang pinuno, kaya ang babaeng yan ay dapat sa akin mapunta. Natawa ng malakas ang binatang si Dindo sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng matandang si Sonido. Lumapit si Dindo kay Mang Sonido at saka nagsalita na maangas. Ano tingin mo sa amin ng tatay ko? Tauhan mo? Bata-bata mo? Malamang oo. Ako ang pinakamataas sa lahat. Ako ang gumawa sa inyo. Ako ang pinakamalakas na aswang. Ano akala mo sa akin, tanga? Siguro kailan lang ako naging aswang, pero hindi ako kahapon pinanganak. Mang Sonido, hindi ka naman aswang Tao ka lang na may kaalaman sa pangyayanggaw. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Sonido ng mga sandaling yon. Umangil naman ang mga aswang dahil sa sinabi ni Dindo ng mga oras na yon. Di niloloko mo lang pala ang mga aswang na narito. Mga kasama, kainin niyo ang impostor na ito. Magmula ngayon, ako na ituturing niyong pinuno. Ako ang gumawa sa inyo, kaya hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi! Wala nang nagawa pa matandang si Sonido nang dumugi na ito ng mga aswang. Nilapa ito sa harapan mismo ni Era. Halos manikip ang dibdib ng babae sa kanyang nasaksihan. Napapikit na lamang ito. Ang sigaw na matandang si Sonido ay unti-unti na ring humina. Hanggang sa tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga.
Yan ang napapala ng mga mahihina. Mga kasama, magmula ngayon, ako na ang susundin nyo. Ako ang mamamalakad ng samahan nating mga aswang. Ako na magpapatakbo ng lahi natin. Ngayong isa na akong ganap na aswang. Lulubos-lubusin ko na kung ano man ang mga kaya kong gawin. Parang mababaliw na sa katatawa ang lalaking si Dindo. Hinigit nito si Era. Tumingin ng lalaki kina Anjo. Ikaw, Anjo pangalan mo, di ba? Sa susunod na araw tayo magpatayan. Lalasapin ko na muna ang pagkakataon na nasa akin na ulit ang asawa ko. Namimiss ko na amoy nito eh. Kapag may ginawa ka masama sa kanya, hindi kita patatahimikin hanggang sa maihatid ka na sa impyerno. Kung makakalapit ka sa amin. Naglakad na rin pali sa mga aswang kasama ang babaeng si Era. Kahit na gustuin man nilang iligtas si Era ay wala naman silang magawa. Kasama nila si Aling Pitina na alam naman nilang mapapahamak sakaling palagan nila ang mga nilalang na yon. Samantala, sa kalagitnaan ng dilim ng kagubatan, naglalakbay si Era kasama ang mga aswang na kailanman ay hindi niya inakalang makakasabay niya sa paglalakad. Ang dami-dami nangyari. Sa ganito ka lang pala mababawi. Masyado mo kami pinahirapan ah. Natatawa na lamang ang matandang si Tonyo. Makalipas ang halos isang oras, narating na rin nila ang isang baryo. Ang baryong yun ang kauna-unahang sinakop ng mga aswang. Dinala si Era ng mag-ama sa isang mahabang bahay. Binitiwan siya at itinulak sa papag. Dito na natin simulan ulit ang buhay natin. Kaya magmula ngayon, kailangan mo na masanay rito. Huwag kang mag-alala, Era. Hindi naman kita pakakainin ng pagkain ng aswang eh. Bibigyan kita ng maayos sa pagkain. Pagkain ng isang tao ang lalamunin mo rito. Naging aswang lang kayo. Mas lalong sumama ang ugali ninyo. Mangarap ka ng gising. Sumama lang ako sa inyo para iligtas si Aling Petina. Pero hindi ibig sabihin nun na may babalik natin ng dati. Tingin mo, makakaya kong makasama ang mga aswang na kagaya ninyo? Tumigil ka! Wala kang karapatang mag-inarte ngayon ha. Wala ka na magagawa. Ito na ang buhay na tatahakin mo. Ikaw naman ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman may isipang sumali sa lintik na sama na ito. Eh di sana, hindi kami naloko. Akala mo ba ginusto namin maging aswang? Hindi! Pero dahil nandito na to, paninindigan ko na to. Total, ang lakas at ang tapang ko na sa ganitong kalagayan. Ang lakas ng loob mong tawagin ang sarili mong matapang. Eh kahit kailan nga, hindi ko naramdaman ang tapang mo na ipaglaban ako sa tatay mong manyakis eh. Walang yaka talaga kahit na kailan. Yeah! Isang malakas na sampalang tinanggap ng babae mula kay Dindo. Napopo ang babae sa gilid habang nakahawak sa kanyang pisngi. Dindo naman. Ngayon na nga lang kayo nagkita, sasaktan mo pa. Hindi ba dapat nilalambing o niroromansa mo siya? Kalma ka lang anak. Nakakabisit eh. Kusapin mo nga yan. Baka malapa ako pa yan eh. Padabog na lumabas ng bahay ang lalaking si Dindo. Nilapitan naman ni Mang Tonyo ang dalaga. Inilahad nito ang kamay nito para tuluyang makatayo si Era. Pero tinanggihan niyo ng babae. Huwag mo nga akong hawakan. Nakakadiri ka. Ito naman. Para namang hindi ka naging parte ng pamilya namin eh. Pamilyang pinagsasabi mo. Wala kayong ganun, no? Namiss ko ang amoy mo eh. Hindi mo ba alam na sabik akong kainin ka? Hindi na nakatiis pa ang babaeng si Era. Sinampalan niya ang kanyang biyenan. Pero sa halip na magalit ang matanda sa kanya, nagawa pa talaga nitong ngumiti. Hinawakan ni Mang Tonyo ang kamay niya ng mahigpit. Gustong gusto ko tong kamay na to eh. At kahit na isampal mo pa to sa akin ng paulit-ulit, palagi kong tatanggapin. Eralyn, ngayong narito ka na, asahan mong hindi ako magdadalawang isip na gawin kung ano man ang gusto ko. Kaya ihanda mo ang sarili mo sa mga susunod na araw. Tumawa ang matanda kay Era. Nakita pa ng babae ang mangilan-ngilan nitong ngipin na naninilaw na rin. Naglakad na palabas ng bahay.
mag-isa na siyang naiwan. Sa mga sandaling ito, tuluyan na siyang napaiyak. Pakiramdam ni Era, nasa impyerno na naman siya. Tumingin siya sa labas. Puro aswang ang naroroon. Nanlalambot na lamang siyang napaupo sa sahig. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na lamang ang sistema ng mga nangyayari. Palagi siyang niyayaya ni Dindo na makipagtalik at gumawa na ng anak. Pero laging tumatanggi si Era. At kapag umaayaw siya, bugbog ang inaabot niya. Bukod sa pisikal na pananakit, parang nasisiraan na rin siya ng bait sa gabi-gabing nakikita niya sa labas. Madalas, nakikita niya mga aswang na may bitbit na tao. Kinakain na parang mga baboy lang. Kung minsan naman, may pupunta sa bahay nila. May mga aswang na naghahatid ng pira-pirasong katawan ng tao. At ang mag-amang Dindo at Mang Tonyo naman, nilalaga lang yun na parang karne ng hayop. Sobrang layo na mag-ama sa dating nakilala ni Era. Mas lalong naging demonyo ang mga yon. Sukang-suka na siya roon pero wala rin naman siyang ibang magagawa kundi ang sumunod sa agos. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa. Walang dumating para iligtas siya. Kahit na sumigaw siya ng malakas para humingi ng tulong, nakatingin lang sa kanya ang mga aswang na nagtatawanan. Hindi niya rin alam kung saan sa gubat ang kinalalagyan nila. Kaya malakas ang paniniwala niyang wala na talagang makakahanap sa kanya. Umiiyak na lamang ang dalaga habang nakatanaw sa labas. Tulala, hinang-hina. Pakiramdam niya, hindi siya mamamatay sa pananakit o gutom. Parang mamamatay siya sa dami ng tumatakbo sa utak niya. Isang gabi, habang nasa labas si Dindo, biglang pumasok ng bahay si Mang Tonyo. Nakatingin ng malagkitang matanda kay Era. Nung mga sandaling yun, parang wala nang gana ang babae na makipagsagutan. Wala na siyang lakas para kontrahin ang mga gusto na matanda. Para bang gusto na lang din niyang matapos ang lahat. Hahayaan na lang niya ang biyena niya sa masama nitong balak. Wala si Dindo ngayon. Malaya ko nang magagawa kung ano man ang gusto kong gawin sa katawan mo. Marahang inawakan ni Mang Tonyo ang kanyang braso, pero nanatiling tulala na lang ang babae. Wala na siyang pakialam. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka na makulit, hindi ka na maarte. Huwag ka mag-alala. Bibilisan lang natin dahil baka may makakita pa eh. Itataas na sana ni Mang Tonyo ang kanyang damit nang biglang dumating si Dindo. Meron pala itong nakalimutan kaya bumalik ito kaagad. Nang makita ng lalaki ang senaryong yon, agad na nag-init ang dugo nito. Pa, anong meron dito? Ha? Wala. Anong wala? Anong gagawin mo sa kanya? Huwag mo sabing totoo sila sabi niya. May pagnanasa ka sa kanya, no? Balak mo pa akong agawan? Oo na. Meron akong pagnanasa sa kanya. Pero anak naman, wala namang masama kung hahatian mo ko paminsan-minsan. Ama mo ko eh. Aba, nababaliw ka na ba? Ang para sa akin ay para sa akin lang. At pag-aari ko ang babaeng yan. Ano ngayon? Ama mo ko, di ba? Anak lang kita. Aba, tarantado ka! Tila natauhan si Era ng mga sandaling yon. Nakita niyang nagbago na ng anyo ang dalawa. Naglaban ang mag-ama sa mismong harapan niya. At dahil mas bata si Dindo, mas malakas ito kaysa kay Mang Tonyo. Nanlalaki na lamang ang mga mata ni Era nang makitang sumisirit na ang dugo ng matandang aswang mula sa leeg nito. Pero pinipilit pa rin itong makalaban. Sinamantala ni Era ang pagkakataon para makaalis. Dumaan siya sa bintana habang nakakabunuan pa rin ang mag-amang yon. Palihim siyang dumaan sa gilid ng kabahayan hanggang sa makalabas na nga siya ng baryo. Tumakbo siya sa kagubatan at dahil nangihina siya, paulit-ulit siyang natumba. Buong akala niya makakalis na siya roon at makakabalik na kina Anjo. Pero nang makarating na siya sa kakahuyan kung saan direktang nasisinaga ng buwan, biglang humarang si Dindo sa daraanan niya. Madali lang siya nitong nasundan. Kaya naman
Nangatog ang kanyang magkabilang tuhod habang umaatras ng marahan. Hindi mo ako matatakasan. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba, Era. Akin ka lang. Ako lang ang pwedeng umawak sa'yo, wala nang iba. Pakiusap sa'yo, Dindo. Sige na naman. Hayaan mo na ako makapamuhay ng normal. Tapos ano? Mapupunta ka lang sa Anju na yon? Gusto mo siya, di ba? Pwes, hindi ko hayaang mapunta ka sa kanya. Akin ka lang. Hinablot ng lalaki ang kanyang buhok. Lumabas ang mahabang dila ni Dindo at naglalaway na rin ito. Akmang didikit na ang dila nito sa kanyang leeg nang biglang may tumarak na palaso sa bandang balikat nito. Mabilis na napadistansya si Dindo. Pagtingin niya sa gilid, lumabas mula roon ng lalaking si Anjo. Tinira ulit ni Anjo ng palaso si Dindo. Nang makalayo na ito ng tuluyan kay Era, saka naman lumapit si Anjo sa babae. Pasensya na at ngayon lang ako. Hindi na napigilan ng babae na mapayakap sa binata. Nang gagaliiti naman lalo ang lalaking si Dindo. Tama nga ang hinala ko. May relasyon kayong dalawa. Nakuha niyo pang magyakapan sa mismong harapan ko. Pagbabayaran yung dalawa to! Umangil ng malakas ang aswang na si Dindo. Wala itong sinayang na pagkakataon. Mabilis itong umatake sa kanilang dalawa. Agad namang ding hinanap ni Anjo ang lalaking aswang. Hinugot nito ang daladalang itak at saka pinatamaan si Dindo sa dibdib. Sumirit agad ang dugo ni Dindo, pero hindi ito nagpatinag. Sumugod lang ito ng sumugod kay Anjo. Nang matamaan na ni Dindo si Anjo sa braso, mas lalong tumaas ang moral nito. Kalmot ng kalmot si Dindo at ang tanging nagagawa lamang ni Anjo ay umilag. Hindi ito makakuha ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya naman nag-isip na rin si Era ng paraan kung papaano siya makakatulong. Dumampot ito ng malaking bato. Binato niya si Dindo at tinamaan naman yun sa ulo. Dahil sa kanyang ginawa ay nawalan sa konsentrasyon ng lalaking aswang. Sinamantala naman ni Anjo ang pagkakataon. Agad niyang tinaga sa magkabilang braso si Dindo. Nang hindi na nito magamit ang magkabilang braso dahil sa lalim ng hiwa ay bigla itong dumistansya. Akala mo makukuha mo sa akin si Era dahil lang sa mga sugat na to? Ha! Manigas ka! Mukhang ikaw ang maninigas mamaya kapag patay ka na. Dindo, itigil mo na ito. Tama na. Wala ka na magagawa. Hindi na natin may babalikan dati. Napariwara ka na eh. Naging aswang ka na. Wala na ang buhay na pinangako mo sa akin. Impyerno na to, hindi langit. Kaya sana naman, sumuko ka na lang. Kung talaga minamahal mo pa ako, makinig ka sa akin. Anong sumuko? Di ba ang sabi mo dati, kapag mahal mo, ilalaban mo hanggang dulo? Yun ang ginagawa ko ngayon ah. Ilalaban kita hanggang sa dulo ng hininga ko. Pinilit ni Dindo na tumakbo palapit kay Era. Pero dahil mahina na rin ito, naitarak na lamang ni Anjo ang itak sa dibdib niya. Napapikit na lamang ang babae. Kahit na naging masama sa kanya si Dindo, hindi niya pa rin kayang makitang mamatay sa harapan niya ang dating itinuturing na asawa. Pagdilat niya, nakabulagta na ang lalaki. Nalagutan nito agad ng hininga. Napagulgol na lamang ang babaeng si Era noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga kasamahan ni Anjo ng mga manunugis. Pinagpapapas lang ng mga yon ng mga aswang. Mababa ang moral ng mga aswang dahil sa pagkamatay ng mag-amang Tonyo at Dindo. Matapos ang labanan, nakabalik na rin sila sa kanilang tunay na baryo. Magdamag na naiyak si Era, pero kinaumagahan, gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Maraming salamat sa ginawa niyo para sa akin. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ito. Basta iha, ngayong wala na mga tinik sa buhay mo, gawin mo ang lahat para makapamuhay ka ng masaya, ha? Kung kailangan mo kami, balikan mo lang kami rito. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo sa Maynila, Era, ha? Kapag nagkapera, dadalawi ka namin ni Lola ron. Sige ba? Tapos paglulutuan ko kayo ng masarap na adobo. Ah, Anjo, ikaw nang bahala kay Era sa Maynila, ha? Total, magkakasama naman kayo. Balitaan nyo na lang kami kapag naging kayo na. Ito talaga si Haling Pitina, oh. Wala pa naman kami sa ganung punto.
Sa ngayon, ang mas iniisip namin kung ano magiging buhay namin sa Maynila. Sus, doon na rin papunta yun eh. Anjo, sigurado ka ba na sasamahan mo ako sa Maynila? Kailangan mo ng kasama dun At ako yun. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko naman aabusuhin ang kabaitan mo at hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi ka pa handa. Nang dumating na ang bus, nagpaalam na rin sila sa maglola. Isang malapad na ngiti na lamang ang naisukli ni Era bago sila pumasok ng bus. Nangingilid ang kanyang luha dahil sa magkahalong emosyon. Hindi niya kasi inakala na darating pa rin ang araw na makaranas siya ng kapayapaan. Sa ngayon, magkasama na sila ni Anjo sa Maynila. Nasa iisang bahay lang sila. Wala pa namang namamagitan sa kanila. Pero kung sakali mang magkaroon, hindi na yon pipigilan ni Era. Dahil para sa kanya, may karapatan na siyang maging masaya ulit. Wakas,